Mr. Silent Channel. Kabanata 11:21 hanggang 11:30. Hanggat maaari siyang pumunta dito at mahanap ang kanyang sarili, natural niyang mapatunayan ang kanyang pagkatao. Naghihintay sa iba na tumulong, mas mabuting tulungan mo ang iyong sarili. Tumahimik ka. Lumapit ang sundalo. Sa oras na ito, walang pakialam si Aerong, sumisigaw pa rin. Ilang sandali pa, umalangaw sa buong barracks ang magaspang at malakas niyang boses. Kung hindi dahil sa suporta ng mga halaman sa lahat ng dako sa kabundukan, natatakot ako na ang kanyang serye ng mga dagandong ay direktang magdulot ng mga avalanches sa nakapalibot na mga taluktok ng nyebe. Nang makita ito ni Sima Jinchi, agad niyang sinigawan si Aerong nang walang pag-aalinlangan. Saktong-sakto ang sigaw niya kay Aerong. Sa relatibong pagsasalita, siya at si Tang Wulan ay hindi kasing lapit ni Aerong. Sa ngalan ng isang senior, hanggat naririnig ito ni Tang Wulan, mas madaling mapuko. Sa opisina. Ngumiti si Cao Dezi at sinabing, itong dalawang tanga, napakatagal bago mag-isip ng ganoon kasimpleng paraan. Pero mabuti, naisip na rin nila ito sa wakas. Iniligtas ako nito sa paggamit ng ibang pamamaraan. Humalaklak si Zhang Huanyan, walang paraan para maging tanga. Karapat-dapat silang ma-free sa loob ng 6 na oras. Itong magaling na lalaki, hayaan si Wulan na gawin ito. Mukhang magtatagumpay ang Crudong pamamaraan na ito. Hindi sila nag-aalala na hindi marinig ni Tang Wulan ang boses na ito. Ang antas ng espiritual na paglilinang ay umabot sa espiritual na kaharian, at ang espiritual na kapangyarihan ay ilalabas sa lahat ng oras, nararamdaman ang malalaking pagbabago sa sigla ng nakapalibot na mundo. Kung ang matalas na kapangyarihan sa pag-iisip ay hindi marinig ang kanyang sariling pangalan, ito ay masyadong aksayado. Nakaupo sa kanyang silid, si Tang Wulan ay bumubuti na lamang. Pagkatapos ng panahong ito ng pagmumuni-muni, nagkaroon siya ng paunang kaalaman sa kalagayan ng kanyang katawan. Sa pagkasira ng ika-11 selyo ng Golden Dragon King, sa pagkakataong ito, kung nagkataon, masasabing natapos ang pagsasama-sama ng enerhiya sa tulong ng puwersa ng langit at lupa. Tinulungan siyang makayanan ang epekto at backlash ng Golden Dragon King na si Jinghua, kasama ng pagkakasundo ng binhi ng buhay. Ito ay isang katakataka na natapos niya ang ika-11 antas ng pagsasama. Pagkatapos ng layer na ito ng pagsasanib, ang core ng dragon ay sumailalim sa pagbabago. Malinaw na naramdaman ni Tang Wulan na ang core ng dragon sa kanyang katawan ay hindi lamang nagbobomba ng kapangyarihan ng chi at dugo, kundi pati na rin ang kapangyarihan ng kapanganakan ng chi at dugo sa sarili nitong. Kung ito ay parang puso lang noon, kung gayon, sa isang kahulugan, ito ay puso ni Tang Wulan. Kahit na ang sariling puso ni Tang Wulan ay nasira, hanggat ang core ng dragon ay hindi nawasak, kung gayon hindi siya mamamatay, at kahit na ang nasirang puso ay maaaring bumalik muli. Ang mga buto, meridian, at mga panloob na organo sa katawan ay naging kulay ginto. Maging si Tang Wulan mismo ay hindi lubos na nauunawaan kung matatawag pa siyang tao. Kakaiba ang pakiramdam na ito. Matapos malanghap sa katawan, ang enerhiya ng langit at lupa ay hindi lamang hinihigop ng core ng kaluluwa, ngunit ang core ng dragon ay maaari ding sumipsip nito. Sa pag-urong ng core ng dragon, ang langit at lupang enerhiya na ito ay magiging dugo din niya. Bahagi. Alam ni Tang Wulan na nang ang level ng cultivation ng Soul Master ay pumasok sa 7 Environment Realm, hindi na siya purong tao. Ang mga kakayahan ng espiritu na nakuha ng mga Panginoon ng Espiritong may 7 singsing ay pareho, iyon ay, ang martial spirit body, na maaaring pukawin ang kanilang martial spirit sa pinakamaraming lawak, at maaari ring lubos na mapataas ang lakas ng labanan ng martial spirit. Ito rin ang dahilan kung bakit ang 7 rings ang watershed sa pagitan ng high-level spirit masters at middle-level spirit masters. Ang pagkumpleto ng martial soul body ay nangangahulugan ng pagkumpleto ng pagsasanib ng soul master at ng sarili nitong kaluluwa. Ang Soul Master ay ganap na naging bahagi ng Soul Master. Sa kabilang banda, ang Soul Master ay naging bahagi na rin ng Soul Master, at walang pagkakaiba sa isa't isa. Kung pipiliin ng 100,000 taong kaluluwang hayop na linangin bilang isang may sapat na gulang, dapat itong makarating sa kaharian na ito bago ito tunay na matatawag na tao. Nandito rin ang dahilan. Si Tang Wulan ay nasa ganitong estado ngayon. Hindi lamang niya ganap na isinama ang martial spirit ng Blue Silver Emperor sa kanyang katawan, ngunit ang bloodline ng Golden Dragon King ay tila sumailalim sa ilang banayad na pagbabago sa kanyang katawan. Sa kanyang noo, dahan-daang lumabas ang 2 sungay ng dragon at lumabas. Ang mga sungay ng dragon ay hindi mahaba, ngunit sila ay napakalakas. Pagkatapos nilang lumitaw, malinaw na naramdaman ni Tang Wulan na tila may dagdag siyang talento. Ang kakayahang ito ay hindi isang pisikal na pag-atake, o isang mental na pag-atake, ngunit isang uri ng pagpigil, na nagmumula sa pinakamalalim na pagpigil. Sa madaling salita, Long Wei. Oo, hindi nagpakita si Long Wei hanggang sa umabot ang kanyang kultibasyon sa kultibasyon ng 7 Ring Soul Saint. Bago ito, lahat ng may-ari ng Dragon Spirit ay maaapektuhan ng kapangyarihan ng kanyang dugo kapag nakaharap sa kanya, at kasama si Long Wei, kung gayon ang lahat ng mga espiritu,
hanggat sila ay mas mababa sa kanya sa mga tuntunin ng dugo, ay magiging natural. Affected sa kanya. Maaaring pahiniin at pigilan ng Longwei ang kalaban, habang pinahuhusay ang sarili nitong lakas. Ito ay isang pangunahing pagbabago. Kasabay nito, ang buong pagkatao ni Tang Wulan ay nanirahan din sa pagmumuni-muni na ito, at ilang mga pagbabago ang naganap sa kanyang ugali. Napakagwapo niya noon, ngunit ngayon ay nakadagdag ng kaunting pagkalalaki at kamahalan ang kanyang ugali. Sa sarap ng nakatataas, sa pagkakaroon ni Longwei, parang bigla siyang tumanda ng ilang taon, kahit naka-cross-leg siya, medyo walang galit at prestihiyo ang nararamdaman niya. Hindi na siya teenager o binata. Sa sandaling ito, tila siya ay tunay na naging isang may sapat na gulang, isang makapangyarihang pang-adultong Panginoon ng kaluluwa. Tang Wulan, senior na ako, iligtas mo ako. Sa sandaling ito, isang boses ang biglang lumitaw sa kanyang isipan. Bahagyang tumalon ang mental power ni Tang Wulan. Kapag siya ay pumasok sa espiritual na kaharian kasama ang kanyang espiritual na batayan ng paglilinang, makikita niya ang mga pagbabago sa mga elemento ng langit at lupa sa isang malawak na hanay, at kahit nadalhin ang agos ng sigla upang tulungan siya sa kanyang paglilinang. Kasabay nito, nararamdaman ko ang iba't ibang pagbabago at paghinga sa loob ng saklaw na ito. Siyempre, natural niyang ibubukod ang mga walang kabuluhan, at tanging ang mga pagbabagong iyon na may napakalakas na pagbabago-bago ng enerhiya, o ang mga nauugnay sa kanya, ang makakaantig sa kanyang kapangyarihang pangkaisipan. Halimbawa, ang kanyang pangalan. May tumatawag ba sa akin? Kuya. Mabilis na nahanap ng mental power ni Tang Wulan ang direksyon ng tunog. Ang lakas ng pag-iisip ay tulad ng kanyang mga mata. Bagamat papasok pa lang siya sa espiritual na kaharian, hindi talaga siya makakita ng malinaw tulad ng kanyang mga mata, ngunit malinaw niyang nararamdaman ang sobrang lakas at sumisikat na chi at pagbabago-bago ng dugo. Hindi ba kapatid niya si Hercules Aerong? Sa tabi niya, may isa pang hininga na nagpaparamdam sa kanya. Anong nangyari, bakit siya nandito? Habang nagulat, si Tang Wulan ay nagmamadaling inipon ang kanyang lakas sa pag-iisip at ipinarating ang kanyang mga pagbabago sa pag-iisip kay Aerong. Ang bibig ni Aerong ay nablock ng soul-guided ray gun, at si Sima Jinchi ay ganoon din, hindi na makagawa ng ingay. Gayunpaman, ang dalawa sa kanila ay orihinal na naninigas, at pagkatapos ng 2 beses na sumigaw, ang kanilang mga katawan ay bahagyang uminit. Sa sandaling ito, biglang narinig ni Aerong ang isang boses sa kanyang isipan, "Kuya, hintayin mo ako." Ha! Tuwang-tuwa ang isang rung noong una, dahil nakilala niya ito kaagad. Hindi ba ito ang boses ng kanyang nakababatang kapatid? Pero agad akong nagulat, paano ba lumalabas sa isipan ko ang boses niya? Ito ay hindi isang bagay na maaaring gawin sa pamamagitan ng pagpilit ng tunog sa isang linya. Siya rin ang dakilang kapangyarihan ng ontology sect, ang kahalili ng susunod na suzerain, at natural niyang nakikilala kung gaano kalakas ang kakayahan ni Tang Wulan. Sa kabila nito, hindi niya inisip ang direksyon ng espiritual na kapangyarihan ng espiritual na kaharian. Pagkatapos ng lahat, ito ay talagang hindi kapanipaniwala. Huminga ito ng halos 12 hininga, at isang figure ang lumitaw na parang isang mag-ara na switch. Nang makita ni Aerong ang puting uniforme ng militar na may nakasabit na bituin na si Tang Wulan sa kanyang mga balikat, agad niyang naramdaman ang pagbagsak ng mga luha sa kanyang mukha. Na-save, sa wakas na-save. Si Tang Wulan ay naliligaw din. Nang makita niya sina Aerong at Sima Jinchi na nakatali sa 2 metal na poste, hindi niya maiwasang magulat. Dahil malinaw niyang naalala na walang metal na haligi sa kampo. Kailan ito idinagdag? Kuya, bakit ka nandito? Ano ka? Walang kamalay-malay na tiningnan ni Tang Wulan ang sundalo sa tabi niya. Sabay saludo sa kanya ang mga sundalo at ang mecha. Mabuti sir. Walang imak na nakita ni Aerong at Sima Jinchi na nang tumingin ang mga sundalo kay Tang Wulan, ang liwanag sa kanilang mga mata ay masasabing panatisismo. Oo. Halos lahat ng sundalo ng Blood God Legion ay nasaksihan ng sarili nilang mga mata kung paano pinaikot ni Tang Wulan ang tubig, iniligtas ang buong Legion, at tinatakan ang Abyss Plane. Lalo na sa eksena kung saan ginamit ni Tang Wulan ang kapangyarihan ng isang tao, isang lalaki ang namamahala, at isang lalaki ang namamahala. Matagal nang nakatatak ng malalim sa kanilang mga puso. Sa kanilang mga puso, ito ay isang henerasyon ng Valkyrie. Hindi naiintindihan ng lahat na hiniram ni Tang Wulan ang kapangyarihan ng eroplano sa oras na iyon, at ang misteryo tungkol sa mahusay na porma sayo ng Diyos ng Dugo ay nalaman lamang sa pinakamataas na antas sa Legion ng Diyos ng Dugo. Sila ang mga especially iyan na lumitaw sa panahon ng kaguluhan sa kailaliman. Iniutos ng Legionary Commander ang pagpatay, at ang dugo ay dumaan at pumunta upang mamagitan sa kanila. Maikling ipinaliwanag ng mga sundalo ang sitwasyon. Kakaiba ang hitsura ni Tang Wulan. Kailan naging mapusok sina Hetzang at Senior Zhu Yi? Gaano man sila kabante laban sa mga masasamang espiritu, imposibleng madaliin nila ang kanilang buhay ng ganito. Sa sandaling ito, ang boses ni Cao Dezi ay tumunog sa kanyang isipan, ito ang bantay na inihanda para sa iyo. Sabihin mo sa kanila, mamagitan para sa kanila, at pagkatapos ay pumunta sa opisina ni Lao Zhang. Napakatalino ni Tang Wulan, medyo naunawaan niya kaagad,
at nagmamadaling sinabi, Kuya, at Kuya Sima, huwag kang mag-alala. Tatanungin ko kaagad ang sitwasyon. Isang rung ang nagsabi na may malungkot na tingin, Junior brother, kailangan mong magmadali. Halos mamatay ako sa lamig. Okay, pupunta ako kaagad. Sabi ni Tang Wulan habang hinuhubad ang kanyang military jacket at isinuot kay A-Rung. Namula ang mga mata ni A-Rung, habang si Sima Jinchi sa tabi niya ay dinilat ang mga mata, na tila nagtatanong, paano ako, paano ako? Humingi ng paumanhin si Tang Wulan sa kanya, paumanhin, ito lang ang coat ko, ngunit babalik ako kaagad. Sandali. Pagkatapos niyang sabihin, lumingon siya sa paligid at mabilis na tinungo ang opisina ni Zhang Huanian. Haha, nakaligtas ako. Tumawa ng malakas si A-Rung, at sa wakas ay nalutas na ang krisis sa buhay at kamatayan. Naniniwala siya na sa pagdating ni Tang Wulan, hindi ito problema. Bakas sa mukha ni Sima Jinchi ang pighati at galit, bakit? Kasing lakas ng baka ang lalaking iyon. Hindi kasing ganda niya ang physical fitness ko. Mas nilalamig pa ako. Bakit hindi mo ako bigyan ng damit? Sinulyapan siya ng isang rung at matagumpay na sinabi, nakita mo na ba, ito ang damit ng aking junior, uniforme ng general, sinusuot mo ba? Ikaw, sir, ikaw. Sa wakas ay hindi na napigilan ni Sima Jinchi, at sumabog kay A-Rung. Sa pagkakataong ito, may malaking puso si A-Rung, ulila si kuya, hindi tiyuhin. Ang ganda talaga nitong uniforme ng militar, mainit. Mainit din ang puso ko. Ha. Hindi alam ni Tang Wulan na muling nakikipagkumpetensya sina A-Rung at Sima Jinchi. Nakarating na siya sa opisina ni Zhang Huanian sa oras na ito. Ulo, Senior Blood 1. Anong nangyayari? Hindi maiwasang magtanong ni Tang Wulan. Ngumiti si Cao Dezi at sinabing, dumating sila sa kalaliman ng kaguluhan noong araw na iyon. Inaresto sila bilang mga especially iya noong oras na iyon. Dahil aalis ka, palaging may mga maaasahang tao sa tabi mo. Ang dalawang lalaking ito ay ang mga nakatatandang kapatid, sa tulong na ito. Kabaitan, palagi mo silang mabubuhay sa ilalim ng iyong mga kamay. Huwag ka nang masyadong magtanong. Anyway, kami ang mga masasamang tao. Kayo dapat si Mr. Ngumiti si Zhang Huanian, tumayo, at sinabing, tara na. Sasama ako sa iyo. Pagkatapos noon, tinapik niya si Tang Wulan sa balikat at naunang naglakad palabas. Hindi mapigilan ni Tang Wulan ang pag-iyak o pagtawa, ngunit ang kanyang puso ay mainit at mainit. Paanong hindi niya maintindihan kung paano niya magagawa ang ganitong bagay kung hindi siya para sa kanyang sarili, bilang dalawang general ng commander ng hukbo at ang nakatatanda na dugo. Nang makita nina si Sima Jinchi at A-Rung, na pinagalitan, si Zhang Huanian na may bitbit na 3 gintong bituin sa kanyang mga balikat, bigla silang tumahimik, medyo giniginaw. Si Zhang Huanian ay may malungkot na mukha at malamig na tumingin sa kanila. Malabo, kumikislap sa mga mata ang mamamatay tao. Kung hindi niya alam na ito ay isang eksena sa harap niya, maniniwala sana si Tang Wulan. Lihim na sumigaw sa puso ko, hindi rin sana sa Devil's Island nag-aral itong group leader, ito lang ang level ng movie emperor. Nakalaban na niya sina A-Rung at Sima Jinchi, at syempre alam niya kung gaano kahanga-hanga ang dalawang ito. Ngunit ang dalawang ito ay nasa harap ni Zhang Huanian, sa mga sandaling ito, lahat sila ay mukhang hindi sila nangangahas na huminga, talagang natatakot sila sa isang ito. Malamig na sinabi ni Zhang Huanian, Wulan, kapatid mo ba talaga ito? Mabilis na tumango si Tang Wulan, totoo. Commander ng hukbo, siya ay nagsasanay ng parehong pamamaraan tulad ng sa akin. Hindi ko ito aaminin. Siya ang malaking kapatid ng ating sekta ng ontolohiya. Tumango si Zhang Huanian, okay, hayaan siyang pansamantalang mapawi ang hinala ng mga especially iya. Gayunpaman, ang pagpasok sa Blood God Legion Barracks ay isang malaking krimen sa sarili nito. Para sa kapakanan mo, maaari mo siyang patawarin mula sa kamatayan, ngunit ang parusa ay dapat. Kung hindi, hindi ba ang kamahalan ng aking dugong Diyos ay masasaktan ng sinumang pusa o aso? Nakalunok ng laway sina A-Rung at Sima Jinchi. Isang pusa at aso, lahat ba tayo naging pusa at aso? Nagkatinginan ang dalawa, nawala ang puot, at pakiramdam nila ay konektado sila sa isa't isa. Ibaba mo siya. Itinuro ni Zhang Huanian si A-Rung. Agad na humakbang ang sundalo at ibinaba ang lalaking ito mula sa metal na haligi. Pagkatapos ay tumingin si Zhang Huanian kay Sima Jinchi at sinabi kay Tang Wulan, ang taong ito ay walang kinalaman sa iyo, tama ba? Nagulat si Tang Wulan. Wala talaga silang kinalaman ni Sima Jinchi sa isa't isa. Kaya natigilan siya sa tanong ni Zhang Huanian. Patayin. Kumaway si Zhang Huanian. Halos walang pag-aalinlangan na itinaas ng dalawang black level mecha ang Soul Guidance Cannon, at sa gitna ng dagandong, lumipad ang dalawang cannonball patungo kay Sima Jinchi. Maging maawen. Halos magkasabay na sigaw nina Tang Wulan at A-Rung. Ang kaibahan ay si A-Rung ay hindi makagalaw ngayon, habang si Tang Wulan ay kumikislap lamang sa kanyang katawan at tumayo sa harap ni Sima Jinchi. Boom, boom. Ang parehong mga shell ay sumabog sa katawan ni Tang Wulan, ngunit isang gintong halo ang natural na tumaas sa ibabaw ng kanyang katawan. Ang patong na ito ng gintong halo ay mukhang malabo, tanging kapag binombo ito ng dalawang shell, ang liwanag ay naging mas maliwanag.
Ngunit ang layer na ito ng golden halo ang madaling hamarang sa dalawang malalakas na high-explosive na bomba. Ito ang pangunahing sandata ng labanan ng dalawang itim na mecha na ito. Maging si Zhang Huanian ay bahagyang kumunat ang noo, si Tang Wulan ay walang ganitong kakayahan noon. Kahit na gusto mong harangan ang dalawang shell na ito, kailangan mong sumuntok. Mahabang gang. Ito ang talento ng Golden Dragon King na lumitaw pagkatapos na masira ang cultivation base ni Tang Wulan sa 7 ring habang sinisipsip ang ika-11 layer ng silang energy. Longgang at long way, ito ang pinakamahalagang bahagi ng talento ng Golden Dragon King. Si Tang Wulan mismo ay nagulat sa lakas ng kanyang depensa. Kapag pinakawalan ng dragon, ang core ng dragon ay lumiliit papasok, nakatumbas ng pagpiga ng puwersa ng sarili nitong chi at dugo palabas ng katawan upang bumuo ng chi na nagpo-protekta sa katawan. Kung ikukumpara sa paglabas ng iba pang mga kasanayan sa Golden Dragon King, ang gastos ay maliit, ngunit ang kapangyarihan ay napakalaki. Bukod dito, ang longgang na ito ay malinaw na kayang gawin ang alinman sa sariling kakayahan ni Tang Wulan. Tumigil sa paghinga si Sima Jinchi. Anong klaseng sitwasyon ito? Wala man lang siyang excuse kaya muntik na siyang mapatay. Kahit gaano pa kalakas ang karakter niya, pawis na pawis ang likod niya sa sandaling ito. Tang Wulan, bagamat kakagawa mo pa lang ng malaking kontribusyon, hindi mo maaaring salungatin ang utos ng militar ng paulit-ulit. Tiningnan ni Zhang Huanian si Tang Wulan tulad ni Chen, at ang presyon ng isang limitasyon daw luo ay biglang namulaklak. Bukas. Ang longgang na pinakawalan mula sa ibabaw ng katawan ni Tang Wulan ay halatang naapektuhan, at ang gintong liwanag ay kumikislap. Nagmamadali niyang sinabi, "Leader, makinig ka sa paliwanag ko. Kilala ko rin itong si Sima Jinchi. Nakipaglaro siya sa akin noon sa Star Battle. Net Federation Challenge at pinuno siya ng nakababatang henerasyon ng ating militar. Ang opisyal ng Southern Legion. Hindi ito dapat kabilang sa Evil Soul Master. Naramdaman ko ang kanyang martial arts, at mayroon akong ilang pagkakatulad sa iba't ibang paraan." Lumiwanag ang mga mata ni Ming Jing Daoluo, malinaw ang pagsisiyasat. Masyado akong abala para magsagawa ng pagsusuri sa sarili sa loob ng hukbo. Dapat mong malaman kung gaano kadelikado ang sitwasyon noong araw na iyon. Kung hindi dahil sa mga especially iyan na nagkukubli sa mga Panginoon ng masamang espiritu, bakit ko sila pakakawalan? Ang Legion ay nagdusa ng napakalaking kawalan. Hindi ko na kailangang patayin ang impormasyon. Tungkol sa mga pusa at aso. Hindi na kinaya ni Tang Wulan ang mga salitang ito. Dahil sa kanyang impresyon, ang pinakamalaking pagkawala sa araw na iyon ay dapat nang biglang bumukas ang Abyss Channel bago mabuksan ang Blood God Array. Iyon ang unang yugto ng labanang iyon. Sa likod naman, si Zhu Jiu lang ang muntik mamatay at siya lang ang nagligtas. Tapos parang wala naman masyadong Luji. Ngunit hindi niya kayang sirain si Zhang Huanian sa oras na ito. Ang masasabi ko lang, Leader, masisiguro ko sa kanya, tiyak na hindi siya especially iya. Maawa po kayo. Handa akong gamitin ang aking kredito kapalit ng malinaw na pagsisiyasat sa kanyang sitwasyon. Malamig na tumingin sa kanya si Zhang Huanian at malamig na ngumuso, well, dahil handa kang gumamit ng credit para mabawi ito. Kung gayon, sa pagkakataong ito ay wala kang pagkakataong bumangon sa Tenyente General. Para sa 2 taong ito, ang parusang kamatayan ay walang bayad, at ang paglabag sa ang parusa ng Blood God Legion ay hindi maaaring mawala. Isara mo muna ito sa silid ng pagkakakulong. Napatulala si Airong. Originally, akala niya matatapos na ito. Paanong tila may anumang parusa para dito? Binigyan siya ni Tang Wulan ng nakakapanatag na tingin. Nang dumaan si Sima Jinchi kay Tang Wulan, bumulong siya, "Salamat." Bagamat dalawa lang ang salita, puno ito ng emosyon sa sandaling ito. Kung hindi dahil kay Tang Wulan, siya ay patay na. Ito ay biyaya na Nagel iligtas buhay. Bumantong hininga si Tang Wulan at marahang tumango sa kanya. Isang rung at Sima Jinchi ang dinala, at natural na nawala ang pamatay na hangarin ni Zhang Huanian, kumaway kay Tang Wulan, at sinabing, "Bumalik ka at magsanay sa iyo. Kapag umalis ka, hayaan mo sila. Lumabas ka." Ang dalawang ito ay tulala, at hindi sila magiging isang mahusay na sandata maliban kung sila ay pinakintab o pinakintab. Ang pawis ni Tang Wulan, medyo makapangyarihan ang pagpapakintab mo. Ito ay hindi mas masahol pa kaysa sa Devil's Island. Makalipas ang 7 araw. Sa mahabang dagandong na tumataas sa kalangitan, sa wakas ay natapos na ni Tang Wulan ang kanyang pagmumuni-muni at pag-iipon at umalis ng maayos sa kaugalian. Hindi siya nagmamadaling umalis, ngunit gumugol ng isa pang 10 araw sa sariling forging room ng Legion upang likhain ang lahat ng mga metal na kailangan niya, kabilang ang metal para sa mecha. Sa mga tuntunin ng paggawa ng mecha, gumawa siya ng isang kahilingan, at ang gumagawa ng mecha ng Legion ay gagawa para sa kanya. Halika kunin mo mamaya. Tungkol naman sa battle armor, hindi niya inimbitahan ang gumagawa ng mecha ng Legion para gawin ito. Ang pambihirang metal na inihanda niya para sa 3-character battle armor sa pagkakataong ito ay hindi lamang na-upgrade sa soul forging level, ngunit nagdagdag din ng mas maraming metal melt forging. Kapag gumagawa ng battle armor, dapat nandoon siya para tulungan siya. Wala siya doon, at imposibleng gawin itong battle armor. Sa makatuwid, dalhin lamang ang inihandang metal,
at kapag ang oras ay tama, maaari kang gumawa ng mga mecha. Nang makitang muli ni Tang Wulan sina Airong at si Majinchi, pareho silang nawalan ng lap. Hindi ako manatiling payat, kaya araw-araw akong nag-o-order ng sopas ng gulay, kahit na medyo tuyo. Kakaiba kung hindi ka payat. Kaya nang makitang muli ni Airong si Tang Wulan, nagkaroon siya ng gana na umiyak. Si Zhang Huanian ay opisyal na naglabas ng parusa sa kanila, at sumunod kay Tang Wulan bilang isang bantay sa loob ng 3 taon. Kasabay nito, ang isang remote-controlled na singsing ng bomba ay ikinabot sa leeg nilang dalawa. Ang bagay na ito ay ang pinakabagong teknolohiya, walang sino man ang maaaring alisin ito ng walang susi at password. Kung ito ay lansagin sa pamamagitan ng malupit na puwersa, ito ay direktang sesabog. Kahit nasa pangangatawan ni Airong, siguradong hindi niya kakayanin ang pagsabog ng ganoong antas. Hindi rin nagkaimik si Tang Wulan. Upang ihagis ang dalawang ito, talagang naghirap ang commander ng hukbo. Bilang karagdagan sa kanila, may ilang mga kakilala na umalis kasama si Tang Wulan. Tyrannosaurus Soul Master na si Jiang Wuyo, isang mabuting kaibigan ni Tang Wulan. Ang pinuno ng Jag Group, ang Hercules Ape Soul Master na si Ma Shan, ang Ice and Snow Female Soul Master, si Long Yuzo, at ang mecha teacher ni Tang Wulan na si Ling Wuyo. Ito ang lahat ng mga elite ng nakababatang henerasyon ng Blood God Legion, lalo na si Ma Shan. Bagamat hindi pa nila naaabot ang antas ng title Daoluo, sa tulong ng Tang Wulan Forging, ang kanyang free character battle armor ay nagawa na. Tapos na. Soul Master ng Ultimate Strength Type. Sa Legion ay ang pangunahing puwersa ng labanan. Higit sa lahat, ang relasyon sa pagitan ng mga taong ito at ni Tang Wulan ang pinakapamilyar. Silang apat, kasama ang Windsword Demon na si Sima Jinchi, at ang Hercules Airong. Ang line-up na ito ay tiyak na masasabing maluho. Bagamat walang titulo Daoluo. Ngunit ang cultivation base ng marami sa kanila ay wala na sa ilalim ng title Daoluo. Bilang karagdagan, mayroong karagdagang 20 sundalo ng Blood God Legion, na lahat ay nasa 6th ring o mas mataas sa Soul Emperor Cultivation base, sa antas ng 2 Character Battle Armor Master. At the same time, lahat sila ay Black Level Mecha Divisions. Kung ang combat power na ito ay ilalagay sa isang ordinaryong Legion, ito ay walang iba kundi ang tipunin ng high-end na combat power ng buong Legion. Ngunit ngayon sila ang pangkat ni Tang Wulan. Pinangalanan ang Blood Dragon Team ni Zhang Huanian. Kasama si Tang Wulan mismo, mayroong kabuuang 27 katao. Ang 20 mandirigma ay maingat na pinili ni Shao Ai mismo. Bilang karagdagan sa kanilang personal na kapangyarihan sa labanan, ang bawat isa sa kanila ay may higit o mas kaunting martial arts na may kaugnayan sa mga dragon. Sa madaling salita, lahat sila ay maaapektuhan ng Longwei at Golden Dragon Furry Realm ni Tang Wulan. Bilang kasosyo ni Tang Wulan, syempre magiging positibo ang impluwensyang ito. Nang makita ni Tang Wulan ang dalawang hanay ng mga black level na mecha na nakatayo ng maayos sa kanyang harapan, naghihintay ng start order, hindi maiwasan ang kanyang mga mata na maging pula. Para sa kanya, talagang walang effort ang Legion. Bagamat ang core ng Blood God Legion ay ang Blood God Camp at ang Legion Commander na si Zhang Huanian at higit sa 20 na pinamagatang Daoluo. Gayunpaman, ang mga aalis na kasama niya ay ang lahat ng kinabukasan ng Legion. Masasabing ibinigay ni Zhang Huanian at Shao Ai ang kinabukasan ng Blood God Legion sa kanya. Ang pagkakaibigang ito ay hindi na kailangang sabihin pa. Sa kanyang kanang kamay na hinahampas ang kanyang dibdib, si Tang Wulan ay magalang na sumaludo sa dalawang extreme Daoluo sa kanyang harapan. Sina Zhang Huanian, Shao Ai, at ang mga Diyos ng dugo sa likod nila ay sumaludo rin sa kanila. Sa orihinal sa pagkakataong ito, kahit ang mga Diyos ng dugo ng Blood God Camp ay gustong umalis kasama si Tang Wulan, at ang pinaka-emosyonal ay ang Blood 9 at ang Blood 8. Ang buhay ni Zhu 9 ay katumbas ng ibinigay ni Tang Wulan. Ngunit ang Abyss Channel ay nangangailangan ng isang tao upang bantayan ang pagbuo ng Diyos ng dugo, at ang kampo ng Diyos ng dugo ay hindi madaling umalis dito. Walang paraan, maaari lang niyang piliin na manatili. Wulan, mag-iingat ka. Salamat sa iyong dakilang biyaya. Kapag nagkaroon ako ng papalit, siguradong sasali ako sa Blood Dragon Team mo. Isang mahigpit na yakap ang ibinigay ni Zhu Jiu kay Tang Wulan, at ang kanyang mga salita ay puno ng determinasyon. Masiglang tumanggo si Tang Wulan, welcome anytime. Senior Blood 1, Commander of the Legion. Tinitiyak ko sa iyo na hanggat nabubuhay pa ako, hanggat marami akong inaalis na tao, tiyak na maraming tao ang ibabalik ko. Sabi ni Tang Wulan sa malalim na boses. Nang marinig ang kanyang mga salita, lahat ng nasa Blood God Legion ay naantig, tanging sina Airong at si Majinchi lamang ang nakabusangot sa kanilang mga puso. Sinong gustong bumalik? Sinong gustong bumalik? Ayaw namin. Huwag na huwag nang babalik sa maltong lugar na ito. Sa malalim na dugo, sinabi niya, ang pinakamahalagang bagay ay ang nais mong mabuhay, dahil ang iyong buhay ay hindi na sa iyo lamang, kundi pati na rin sa buong hukbo, at maging sa buong sangkatauhan. Naiintindihan mo ba? Si Tang Wulan mismo ay masasabing isang banal na sandata para sa mga tao upang labanan ang Abyss Plane, at wala siyang magagawa pa rin. Naiintindihan ko. Paprotektahan ko ang sarili ko. Tumanggo si Blood, go, everything goes well.
Matapos muling magbigay ng pagsaludo sa militar, tumalikod si Tang Wulan at naunang tumalon, ang kanyang armor na panglaban sa itaas na bahagi ng katawan, ang mga pakpak ng dragon sa likod niya, at siya ay dumausdas patungo sa silangan. Sa likod niya, ang Windsword Demon na si Sima Jinchi, Hercules Airong, pati na rin sina Ling Wuyo, Ma Shan, Jiang Wuyu, Long Yuzo at 20 miyembro ng Blood Dragon Team ay tumindig din at hinabol siya. Lumayo ang figure. Habang pinapanood silang umalis, sumilay ang isang malabong ngiti sa mukha ni Cao Dezi. Sa sandaling pumasok ka sa bagyo, magiging dragon ka na, Wulan, sana magtagumpay ka. Makakasuporta lang kami sa iyo sa kabayo at mapapasakay ka. Hanggang saan ang kaya mo? Kailangan mo pang umasa sa sarili mo. Napabuntong hininga si Zhang Huanyan, huwag mong sabihin, nag-aatubili talaga ako. Ngumiti si Cao Dezi, hindi ako papayag na kunin niya ang napakaraming elite. Ahem. Kumislap ang mga mata ni Cao Dezi, ang malawak na mundo ng Daoluo Continent ay pag-aari ng mga kabataang ito. Depende ito sa kung anong uri ng liwanag ang maaari niyang pamumulaklak. Sumimangot si Zhang Huanyan, mukhang hindi ka nag-aalala. Dapat mong malaman kung gaano kalakas ang kalaban na haharapin niya sa hinaharap. Mahina na sinabi ni Cao Dezi, kung walang malakas na kalaban, paano niya mapapatalas ang kanyang talas? Higit pa rito, hindi siya kailanman lumalaban ng mag-isa. Sa palagay mo ba talaga na ang Tang Sect na 20,000 taon ng matatag sa mainland? Shrek Academy, posible ba talagang magwatak-watak ang dalawang nakapirming nakamount na soul guidance na nakapatay sa Diyos? Bahagyang gumalaw ang ekspresyon ni Zhang Huanyan, na parang may naiintindihan siya. Bumalik ka, gusto kong suriin ang selyo ng isang hakbang na mas malapit. Pagkatapos ng suntok na ito, naniniwala ako na ang Abyss Plane ay magiging tapat sa ilang sandali. Ang tinaguriang Holy Monarch na iyon, natatakot ako na siya ay nakaranas ng malubhang pinsala. Ayon sa nakaraang karanasan, maaari pang bilangin. Maaaring hindi na muling magkakaroon ng Abyss Tide sa loob ng 100 taon. Oo, sa pagkakataong ito ang Kalaliman ay dumanas ng matinding pagkawala. Mayroong 2 buto ng eroplano sa ika-108 palapag na ganap na nolipol, kaya niyanig ang pundasyon. Ang bilang ng mga Abyss King na namatay sa labanang ito ay mas marami, karamihan sa kanila ay namatay para sa pilitang buksan ng 100. Bagamat ang kanilang buhay ay maaaring mabuhay muli sa pamamagitan ng enerhiya ng Kalaliman, ngunit iyon ay tumatagal din ng mahabang panahon. Ang pag-atake sa Abyssal Plane sa pagkakataong ito ay masasabing mas mababa lamang sa unang pagkakataon na sinalakay ng Abyssal Plane ng Daoluo Continent. Pagkatapos ng panahong iyon, ang Abyss Plane ay hindi lumitaw sa Abyss Channel ng Daoluo Continent sa loob ng libu-libong taon. Pagkatapos ng labanang ito, sa wakas ay nakahinga ng maluwag ang Blood God Legion. Bukod dito, huwag kalimutan na ang Blood God Legion ay maaari pa ring makapasok sa Abyss Plane sa pamamagitan ng Channel Branch. Ang dahilan kung bakit pumayag si Cao Dezi na paalisin si Tang Wulan ay para paghandaan ang tunay na solusyon sa malaking problema ng Abyss Plane sa hinaharap. Nangangailangan si Tang Wulan ng higit na paglaki, kahit na isa na siyang santo ng kaluluwa, sa mga mata ng mga totoong powerhouse na tulad nila, mas nakikita niya ang kanyang potensyal sa hinaharap. Batay sa kasalukuyang sitwasyon ni Tang Wulan, kapag siya ay lumaki sa antas ng title Daoluo, Super Daoluo, at maging ang Extreme Daoluo sa hinaharap, siya ang magiging pinakamalaking banta sa Abyss Plane. Sa oras na iyon, talagang posible na malutas ang Abyss Plane. Hindi na kailangang wasakin ang Kalaliman, hanggat maaari nilang aktibong putulin ang daanan at ganap na itaboy ang mga ito ay sapat na. Ang mapanglo na hininga ay tumagos sa kulay abu-puting mundo, at dahil sa depresyon ay humihingal ang lahat ng mga nilalang sa Kalaliman. Sa katunayan, ang estado na ito ay tumagal ng 3 buong araw ng Kalaliman. Ang bawat eroplano sa Kalaliman ay nanginginig, dahil ang kanilang Panginoon ng Kalaliman, isang henerasyon ng mga banal na monarko, at ang Panginoon ng buong eroplano ng Kalaliman ay galit na galit. Nabigo ng hindi inaasahan. Sa napakalaking halagang binayaran, nabigo pa rin ang Kalaliman sa pagkakataong ito sa pagsalakay nito sa sangkatauhan, at nabigo pa ring patayin ang pag-iral na maaaring magbanta sa pinagmulan ng Kalaliman. Nang ang binhi ng Ant King Plane ay tuluyang nilamon, na naging sanhi ng pagbagsak ng layer ng Abyss Plane, ang buong Abyss Plane ay niyanig nito. 2 beses. Ang ganap na pagwawaldas ng mga buto ng 2 eroplano ay naging dahilan upang magkaroon ng matinding krisis ang mga hari ng Kalaliman. Sa wakas ay naunawaan na nila kung bakit hahanapin ng banal na monarko ang taong iyon sa lahat ng bagay at papatayin ito. Ito ay na ang mga tao ay nagbanta sa buhay at kamatayan ng Kalaliman. Umupo si Sheng Jun sa malaking mataas na upuan, at ang hininga ng presyon sa kanyang katawan ay nagbabadya, at ang buong Kalaliman ay nanginginig ng marahas sa ilalim ng kanyang pamimilit. Para sa totoong master na ito ng eroplano, ang pagnanais na sirain ang anumang layer ng kailaliman ay isang bagay na pagsisikap. Ang ika-108 palapag ng Kalaliman ay parang 108 na sangkap sa kanyang katawan, at ang pinakamalalim na palapag ay kung saan siya nagmula. Sa oras na ito, marami sa mga hari sa kailaliman ang tahimik sa harap niya, at mayroon lamang 82 sa orihinal na 107 figure maliban sa banal na monarko.
Kabilang sa mga ito, ang presyo ng huling shot ng Abyss Sage King ay ang enerhiya na ginawa ng sakripisyo ng 10 Abyss King para pansamantalang buksan ang Space Channel. Ang Abyss Sovereign ay talagang napakalakas, ngunit iyon ay nasa eroplanong kalaliman. Kapag puwersahang sumalakay siya sa ibang eroplano bilang Panginoon ng eroplano, ang kakaharapin niya ay ang resulta ng buong eroplanong iyon. Malaking pressure. Ang dahilan kung bakit nagawang sumipsip ni Tang Wulan ng napakalaking lakas ng langit at lupa para lumaban sa Blood God Array, at kahit ang sarili niyang load ay hindi lumampas sa limitasyon, ay dahil ang buong Daoluo Continent Plane ay nagpoprotekta sa kanya sa oras na iyon. Kung hindi, kasama ang kanyang munting kaluluwang emperador, paano siya magampanan ng napakalaking papel sa oras na iyon? Gayunpaman, sa ilalim ng mga pangyayari na ang kalaliman ay nagbayad ng napakasakit na halaga, si Tang Wulan ay nabigo pa rin na lubusang lutisin ito, at naging sanhi pa ng pagkasugat ng Abyss Holy Monarcha. Ito ay hindi maisip. Ang Sage of the Abyss ay tahimik na tahimik sa loob ng 3 abyssal days. Walang nang-ahas na gumawa ng tunog sa oras na ito, ngunit hindi nila napigilan ang pakiramdam na parang isang kuneho at isang fox. Masasabi bang ang mundo ng mga tao na orihinal na itinuturing na isang piraso ng taba sa pamamagitan ng kalaliman at ang stepping stone sa kinabukasan ng kalaliman ay talagang magkakaroon ng kapangyarihan upang sirain ang kalaliman? Ito ay isang bagay na hindi nila matanggap, at kahit na hindi gaanong handang tanggapin ito. Diyos, iyon ang kapangyarihan ng Diyos, ang kapangyarihan ng tunay na Diyos. Ang tinig ng Abyss Saint Monarch ay tila napakalmado, nang walang anumang emosyonal na paglabas. Ngunit ang mga simpleng salitang ito ay hinayaan ang mga hari sa kailaliman na makahinga ng maluwag, hindi bababasa, ang banal na monarko ay lumipas na sa panahong iyon ng pag-iisip. Ngunit, iyon ba talaga ang kapangyarihan ng Diyos? Sa mundo ng mga tao, paano nagkaroon ng Diyos? Ang Diyos ay dapat na isang anyo na ganap na nakasublimate ng nakapag-iisa sa bawat eroplano, at ito ay hinahabol din ng lahat ng mga eroplano. Kung nais ng pantas ng kalaliman na maging isang Diyos, matagal na niya itong magagawa. Gayunpaman, bilang Panginoon ng eroplano, mayroon siyang maraming likas na pakinabang, ngunit mayroon ding malaking disadvantages. Sa cultivation base ng Sage Monarch of the Abyss, kahit na siya ay na-promote sa God Realm sa kanyang eroplano, hindi magiging problema ang maging isang Diyos na hari. Ito ay ganap na lakas, ang kulang ay isang posisyon lamang ng paninirang puri. Gayunpaman, kailangan itong harapin ang isang problema na hindi haharapin ng ibang mga nilalang kapag sila ay naging mga Diyos, iyon ay, siya ang Panginoon ng eroplano. Ang tinaguriang Lord of the Plane ay ang core ng buong eroplano, na nangingibabaw sa lahat ng bagay sa buong eroplano, at kahit na gusto niya, maaari pa niyang gawin ng buong eroplano na sirain ang sarili at lipulin ang lahat ng abyssal na nilalang. Ang Panginoon ng lahat ng kakayahan ng mundong ito. Gayunpaman, tiyak na dahil siya ang Panginoon ng mga eroplano, tiyak dahil siya ay masyadong makapangyarihan. Bilang isang resulta, siya ay ganap na isinama sa buong Abyss Plane. Sa isang kahulugan, siya ang Abyss Plane, at ang Abyss Plane ay siya. Sa madaling salita, kung gusto niyang maging isang Diyos, dapat niyang gawin ang buong Abyss Plane na isang bagong kaharian ng Diyos. Pabayaan kung ito ay mabangga sa iba pang umiiral na mga Diyos. Para lamang ay promote ang isang eroplano patungo sa kaharian ng Diyos, ang kinakailangang enerhiya ay hindi makatwiran. Sa makatuwid, sa pamamagitan lamang ng paglamon sa kapangyarihan ng ibang mga eroplano, gamit ang enerhiya ng buhay ng ibang mga eroplano upang pakainin ang sarili, upang ang buong kalaliman, iyon ay, ang Panginoon ng kalaliman, ang Panginoon ng eroplano, ay mas malakas kaysa sa ibang mga Diyos, at posible na maisulong. Para sa mga emperador na ito sa kailaliman at mga hari sa kailaliman. Gaano man kalakas ang kanilang paglilinang, sila ay maiipit sa ibaba ng antas ng Diyos. Hanggat ang kalaliman ay hindi maaaring maging isang Diyos na kaharian, kung gayon hindi sila magkakaroon ng pag-asa na ma-promote. Ang puntong ito ay ganap na naiiba sa Daoluo Continent. Ang Daoluo Continent ay walang tunay na buto ng eroplano. Ang kapangyarihan ng buong eroplano ay binago sa iba't ibang mapagkukunan sa kontinente ng Daoluo, kabilang ang mga espiritu, mga kaluluwang hayop, mga panginoon ng kaluluwa, mga tao, halaman, karagatan, bundok, ilog, at iba pa. Ito ay bahagi ng kapangyarihan ng eroplano ng kontinente ng Daoluo. Hanggat ginagamit ng sinumang nilalang ang mga mapagkukunang ito upang linangin hanggang sa rurok ng sangkatauhan, ito ay may posibilidad na maapektuhan ang mga Diyos. Ngunit ang saligan ay kung kailan umiiral pa ang God Realm. Ang God Realm na orihinal na nagradiated sa Daoluo Continent ay unang hamarang sa lahat ng soul beast at hayop na maging mga Diyos, at pagkatapos ay tahimik na nawala matagal na ang nakalipas. Ito ang dahilan kung bakit walang nagawang maging Diyos sa nakalipas na 10,000 taon. Ngunit sa katunayan, hindi bababa sa kasaysayan ng sangkatauhan, higit sa isang tao ang naging demonyo sa pamamagitan ng paglilinang. Ito ang pagkakaiba sa pagitan ng dalawang eroplano. Sa loob ng napakaraming taon, pinag-iisipan ito ng Abyss Sovereign, at naghahanap ng pagkakataon na gawin ang eroplano ng Abyss na tumalon sa God Realm. Matapos hanapin ang pagkakataong ito ng napakatagal, sa wakas ay natagpuan niya ang Daoluo Continent, isang mundong puno ng enerhiya sa buhay.
Sa hindi inaasahan, ang orihinal na labanan ay hindi nagtagumpay. At ngayon, mas nakakahiya na baka ma-counterattack ito ng Daoluo Continent. Holy Monarch, iyon ba talaga ang kapangyarihan ng mga Diyos? Gayunpaman, ang God Realm na kinabibilangan ng Daoluo Continent Plane ay matagal nang nawala. Nagtatakang tanong ni Black Emperor. Kung hindi dahil sa katotohanang nawala na ang God Realm na nag-radiate sa Daoluo Continent Plane, paano sila mangangahas na kumonekta sa Daoluo Continent Plane at subukang salakayin ang buong eroplano? Bagamat hindi makikialam ang God Realm sa sitwasyon ng lower planes, maaari itong kasangkot sa pagsalakay sa eroplano at sa eroplano, lalo na sa eroplano kung saan kabilang ang Outer God Realm, at ang God Realm ay tiyak na makikialam. Kahit na ang kailaliman ay makapangyarihan, ito ay walang halaga kumpara sa totoong God Realm. Malumanay na sinabi ni Shengjon, hindi ko alam, ngunit ang kapangyarihan na kanilang pinakawalan sa wakas ay purong kapangyarihang antas ng Diyos. Maaaring ang dalawang tao ay walang ganoong kapangyarihang Diyos sa kanilang mga sarili, ngunit nasa kanila ang mga binhi ng Diyos. Sa tulong ng kapangyarihan ng eroplanong Daoluo, puwersahang palayain ang kapangyarihan ng mga Diyos, kung hindi, paano mo matatanggihan ang upuang ito? Hindi ko akalain na ganito pa rin ang lakas ng tao. Ang paglunok ng lakas ng kalaliman ay may anino ng isang Diyos sa likod niya, at ang binhi ng buhay sa kanya pagkatapos ng labanang ito, kung ito ay makukuha ko at malalamon, lahat ng mga nilalang sa eroplano ng Daoluo ay naruroon sa aking kalaliman. Sa huli, ang Lord of the Plane, isang henerasyon ng Abyss Sovereign, ay emosyonal na puno ng pananabik. Maraming Abyssal Emperors at Hari ang nagulat sa oras na ito. Mula sa mga araw na ito ng kalaliman, palagi silang naniniwala na ang banal na monarko ay nasa sobrang galit, ngunit sa sandaling ito, tila hindi ito ang kaso. Malamig na sinabi ng pantas ng kalaliman, pagkalipas ng maraming taon ng mahirap na paghahanap, sa wakas ay nakahanap ako ng isang shortcut upang tunay na maisulong ang aking kalaliman. Paano ako susuko dito? Ang kasakiman ng tao ay walang katapusan, at ang ating mga kaalyado ng tao ay maaaring gumamit ng mas maraming lugar. Makipag-ugnayan sa kanila, ang pantas na ito ay personal na magpapakita ng ating sinseridad, sa kanila, sa pagkakataong ito ay tila ang pinakamalaking lugar sa ating buhay, ngunit sa katunayan, ang pinakamalaking lugar sa ating buhay ay ang paghahanap ng dulo, ngunit ang pinakamahalagang lugar ay ang paghahanap ng kabiguan. Kontinente. Paano kung lamunin kayong lahat hanggat kaya ko itong lamunin, kung gayon ang lahat ng lakas ng buhay ng buong kontinente ng Daoluo ay magiging bahagi ng kalaliman sa oras na iyon, ang monarkang ito ay maaaring puwersahang buksan ang kaharian ng Diyos, gawin ng buong kalaliman. Banal na Haring Shengming. Maraming mga emperador at mga hari ng kalaliman ang sabay na lumuhad sa lupa, magalang na sumaludo. Ibinaba ng itim na emperador ang kanyang ulo, isang pares ng nakakabighaning magagandang mata, ngunit may mahinang liwanag na kumikislap, at hindi niya alam kung ano ang iniisip niya. Lumulutang sa langit, ang pakiramdam ng kalayaan ay kaakit-akit. Matapos ang kanyang cultivation base na bumagsak sa Seven Rings at opisyal na naging Soul Sage, kasama ng espiritual na kapangyarihan na pumapasok sa espiritual na kaharian, labis at labis na nadama ni Tang Wulan ang kalayaang ito. Sa himpapawid, tila may hindi mabilang na mga elemento ng iba't ibang katangian na nagpapasaya sa kanyang katawan. Ang elemento ng hangin ay umalalay sa kanyang katawan, ang elemento ng tubig at ang elemento ng apoy ay umaaligid sa kanya, at ang liwanag ay nagpalusog sa kanyang katawan. Ang lahat ng mga damdaming ito, ang mga pandaman ni Tang Wulan para sa buong kontinente ng Daoluo ay iba-iba. Ito ba ang tunay na mundo ng kontinente ng Daoluo? Matapos basbasan ng buong kontinente ng Daoluo, natural na tumagos ang espiritual na kaharian. Kasabay nito, si Tang Wulan mismo ay hindi alam kung gaano kalakas ang persepsyon ng lahat ng elemento ng labas ng mundo, at nagtataglay din siya ng elemental affinity na wala sa ibang mga spirit master. Ito ang affinity ng buong taong nakaharap sa kanya, na ginagawang mas madali para sa kanya na makuha ang kapangyarihan ng langit at lupa. Pakiramdam ang natural na shuttle ng iba't ibang elemento ng katangian sa sarili, at pakiramdam ang kasiyahan ng pagkakaisa ng mga tao sa araw na iyon. Hindi napigilan ni Tang Wulan na mapabuntong hininga ng palihim sa kanyang puso, iniisip kung gaano ito kahirap noong una siyang nagsimulang magsanay. Kumuha ng 2 beses ang resulta sa kalahati ng pagsisikap. Tandang-tanda pa rin niya ang pagkabigo at sakit sa kanyang puso nang siya ay nagsumikap at nag-ipon ng sapat na pera para bilhin si Jinyo. Sa oras na iyon, talagang naisip niyang sumuko at talikuran ang paglilinang. Pagkatapos ng lahat, siya ay isang pag-aaksaya lamang ng kaluluwa ng martial arts, at maging ang kaluluwa na sa wakas ay naipon niya ng pera upang makuha ay isang may sira na produkto. Sa kabutihang palad, nagpumilit siya sa huli. Ang pagpapanday ay nagbigay sa kanya ng tiyaga, at ang kanyang pagpupursage ay nagpahintulot sa kanya na hakbang-hakbang sa kung nasaan siya ngayon. Ang lahat ng ito syempre ay direktang nauugnay sa selyo ng Golden Dragon King sa kanyang katawan, ngunit higit sa lahat, ito ay ang kanyang sariling diwa ng walang humpay na pagsisikap.
Ngayon, ang cultivation base ay sa wakas ay gumawa ng isang maliit na pagkakaiba, at sa wakas ay maaaring pumunta upang mahanap ang kanyang mga magulang, maaaring pumunta upang mahanap siya. Gaano man kahirap ang harap, lahat ay malalagpasan ng sarili ko. Gaano man kahirap ang nararanasan, basta't matatag ang pananampalataya ng isang tao, hindi problema ang lahat. Sa pagtingin kay Tang Wulan na lumilipad sa harapan, hindi mapigilan ni Jiang Wuyu na makaramdam ng kaunting kawalan ng kapangyarihan sa kanyang puso. Noong una niyang nakilala si Tang Wulan ay isang sundalo lamang nakakasali lang sa hukbo. Noong panahong iyon, siya ay isa ng commander ng batalyon. Anong masiglang espiritu? Noong una ko siyang napag-usapan, hindi ko naramdaman na ganoon kalaki ang gap sa isa't isa. Gayunpaman, sa paglipas ng panahon, siya ay patuloy na lumalaki, at ang bilis ng paglaki ay maaari lamang ilarawan bilang horror na hindi makita ni Jiang Wuyu ang katapusan. Sa huling labanan, nasaksihan ni Jiang Wuyu ang kilos ni Tang Wulan. Bagamat umasa siya sa kapangyarihan ng Blood God Array, halos sugpuin niya ang buong kalaliman gamit ang sarili niyang kapangyarihan. At least sa mata niya. Ang salitang, love rival, na lumitaw sa aking isipan ay matagal nang naglaho. Paano tayo makikipagkumpetensya kung hindi naman tayo magka-level? Buti na lang at may girlfriend na siya. Girlfriend ba niya ang huling babae? Kung gayon, ito ay talagang. Sa pag-iisip nito, tumingin si Jiang Wuyu kay Long Yuzo sa tabi niya. Maliban kina Tang Wulan, Sima Jinxie, at Airong, lahat sila ay kumokontrol sa paglipad sa Black Mech. Pagkatapos ng lahat, walang cultivation base sa itaas ng ikapitong singsing, at kung nais mong lumipad sa hangin sa loob ng mahabang panahon, kahit na magsuot ka ng battle armor, hindi pa rin ito isang maliit na basura. Ang pinakamalaking bentahe ng mga mecha ay hindi nila ginagamit ang kanilang sariling kapangyarihan. Ang black level mecha ni Long Yuzo ay puno ng streamline na kagandahan. Kung ikukumpara sa iba, ang kanyang bagong gawang black level na mecha ay mukhang napakadelikado, halos 7 metro lang ang taas, at balingkinitan, katulad ng kanyang paggalaw. Katawan. Walang ibang outreach weapon sa kanyang katawan, tanging isang higanteng soul-guided na baril. Ang haba ng kanyang baril ay higit sa 8 metro, kahit na ito ay dinala sa isang itim na antas ng mecha, kailangan itong ay slanted ng kaunti. Ang buong katawan ng baril ay ipinakita sa madilim na asul, na may maraming magagandang rune dito. Ang haba ng bar aisle sa harap na dulo ay higit sa 3 metro. Ito ay sinasabing isang baril, ngunit kung tutuusin ay mas angkop na ilarawan ito bilang isang baril. Ang bagay na ito, kahit nasa cultivation base ni Jiang Wuyu, mararamdaman mo ang pangangilig sa buong katawan sa unang tingin. Sa oras na ito, si Long Yuzo, na nakaupo sa mecha na ito, ay tumingin kay Tang Wulan sa harap niya. Kung ikukumpara sa pagkadismaya ni Jiang Wuyu, ang kanyang emosyon ay mas komplikado. No wonder ayaw niya sa akin, napakaganda at napakalakas ng kanyang manliligaw. Nakita niya sa sarili niyang mga mata na ang figurang may pilak na buhok at kulay ubing mga mata ay bumungad sa kalawakan, lumitaw sa tabi ni Tang Wulan, at sumanib sa kanya kapag siya ay pinakadelikado. Kahit na magkatabi sila sa maikling panahon, malinaw na nakakakita si Long Yuzo, at nasa mga mata lang nila ang isa't isa. Hindi pa niya nakita ang ganoong tingin sa mga mata ni Tang Wulan. Bagamat may higit na pagkabigla sa kanyang mga mata sa oras na iyon, bukod sa pagkabigla, walang katapusang nostalgia. Sa puso niya, magpanggap na lang na siya ang susunod. Siya ay napakabuti at makapangyarihan. Pero bakit siya aalis? Umalis siya nang hindi maipaliwanag, at hindi niya alam ang pangalan niya. Oo. Ang ganyang babae lang ang karapat-dapat sa kanya. Kahit si Long Yuzo ay hindi alam kung bakit siya nagpumilit na sumali sa team na iniwan ni Tang Wulan sa oras na ito sa internal selection. Ang sabi niya sa kanyang ama ay gusto niyang makita ang outside world. Pero sa totoo lang. Siyempre alam niya ang nararamdaman ni Jiang Wuyu para sa kanya, ngunit para sa sinuman, ang taong nakikita niya sa unang tingin ay tila ang unang pagpipilian sa kanyang puso magpakailanman. Kahit alam niyang imposible, persigido at ayaw pa rin itong dalagang umiibig sa kanya. Siya ang general, ang kapitan ng pangkat ng Blood Dragon. Subordinate niya lang ako kaya tingnan mo na lang ang buhay niya. Iba ang pakiramdam ni na Airong at Sima Jinxie sa iba. Nang hindi na sila makapaghintay na sundan si Tang Wulan upang lumipad palabas sa mga bundok ng niebe, ang una nilang naramdaman ay kalayaan. Ang dalawang makapangyarihang lalaki na ito, sa oras na ito, ay may udyok na mapaluha. Sa wakas gone on na. Muntik na akong mabaril for some reason. Para sa kanila, ang Blood God Legion ay parang isang impyerno sa lupa, at ayaw nilang makipag-ugnayan sa lugar na iyon sa kanilang buhay. Nang makita si Tang Wulan na lumilipad sa harapan, ang kanilang mga puso ay napuno ng pasasalamat. Kung hindi siya dumating sa oras, natatakot ako na talagang delikado. Maliban sa kanilang sariling mga iniisip, para sa mga sundalo ng iba pang Blood God Legion na sumali kay Tang Wulan upang sumali sa Blood Dragon Squad sa pagkakataong ito, karamihan sa kanila ay nasa 30 taong gulang, at lahat sila ay mga elite. Ang pag-alis sa Blood God Legion ay mas bago. Matagal na rin mula nang umalis sila sa malalaking bundok na nababalutan ng niebe, halos nakalimutan na nila kung ano ang nasa labas ng mundo.
Sa katunayan, ang mga sundalo na piniling lumahok sa Blood Dragon Squad sa pagkakataong ito ay halos sa buong Legion. Bukod sa pagiging isang heroic Blood Dragon na handang sumunod sa kanyang mga tagasunod para ibalik ang takbo, higit sa lahat, gusto rin nilang lumabas at manood. Ito ay totoo lalo na para sa mga kabataang ito. Dati-rati ay may mabibigat na responsibilidad sa kanilang mga balikat, pero sino ba naman ang hindi gustong tumingin sa labas ng mundo? Ngayon na sa wakas ay makakalabas na sila, paano natin sila hindi hahayaang maghintay? Lumilipad siya pasulong. Bigla, parang may naramdaman si Tang Wulan, medyo bumagal ang bilis ng flight niya. Sa panahon ng paglipad, upang higit na madama ang espiritual na paglilinang ng kapangyarihan ng kanyang espiritual na kaharian, ganap niyang binuksan ang espiritual na aura at mas malayo ang pakiramdam. Ito ay isang paraan ng paglinang ng espiritual na kapangyarihan na ibinigay sa kanya ni Cao Dezi. Ang patuloy na paghahanap para sa sariling mga limitasyon, pagkatapos maabot ang isang tiyak na antas ng espiritual na kapangyarihan, ay ang pinakamahusay na paraan ng pagsasanay. Ngayon lang, biglang naramdaman ni Tang Wulan na may surge ng blood energy sa kanyang mental thoughts. Ano yun? Ang ganitong malakas na pagbabago bago ng chi at dugo ay higit pa sa sarili. Ito ay simpleng hindi maisip. Sumimangot si Tang Wulan, nakatingin sa malayo. Ang lakas nitong chi at pagbabago bago ng dugo ay mas mataas sa kanya, kung hindi dahil sa kanyang mental power ay sapat na malakas, hindi niya ito maramdaman. Anong klaseng malakas ito? Bakit may napakalakas na pag-iral sa malayong kanlurang ito ng mainland? Mula sa pananaw ng tao, ang gayong mga pagbabago sa chi at dugo ay tila hindi pag-aari ng tao. Para sa kanyang sarili at sa kanyang nakatatandang kapatid na si Aerong, ang pagbabago-bago ng chi at dugo ay nasa pinakamataas na antas sa mga tao. Ngunit ang pakiramdam sa sandaling iyon ay tila hindi may kukumpara ang aking sarili at si Aerong sa hiningang iyon. Itinaas ni Tang Wulan ang kanyang kamay, at ang bilis ng paglipad ng mga tao sa likuran ay halatang nabawasan ng ilang puntos. Isang rung ang lumipad at lumapit sa tabi ni Tang Wulan, "Junior brother, ano ang problema?" Itinuro ni Tang Wulan ang direksyon na ginalugad ng kanyang espiritual na kapangyarihan, mukhang may napakalakas na presensya doon. Dapat ba nating iwasan o? Ano ang iwasan? Tingnan mo. Nagliwanag ang mga mata ni Aerong, at pagkatapos ay lumipad siya sa direksyon ni Tang Wulan ng walang pag-aalinlangan. Galit na galit siya na wala siyang mapaglalabasan sa Blood God Legion, kaya gusto niyang humanap ng malakas na hahawak dito. Siya ay orihinal na pumunta sa Tang Wulan upang makipagkumpetensya, ngunit iniligtas lamang siya ni Tang Wulan at si Sima Jinchi, na talagang nakakahiya, at ang kanyang kalooban ay hindi pa lumuwag. Bigla akong nakatagpo ng isang malakas na lalaki, ngunit tulad ng kanyang sinadya. Kuya, dahan-dahan lang. Nagmamadaling ibinaba ni Tang Wulan ang kanyang mga pakpak sa likod at sumunod. Iyon masiglang-sigla, ngunit napaka hindi pangkaraniwan. Nagmamadaling sumabay ang iba. Sa sandaling ito, isang dagandong ang biglang tumunog sa di kalayuan, kung saan natuklasan ni Tang Wulan ang pagbabago-bago ng chi at dugo. Umuungol. Nang tumunog ang dagandong na ito, nagparamdam ito sa mga tao na may isang mabangis na hayop na nag-uunat sa katawan nito. Sa di kalayuan, may nagbabadyang madilim na gininto ang halo, maging ang liwanag ng langit ay medyo dim. Nakaupo sa sabungan ng mecha, hindi napigilan ni Long Yuzo na takpan ang kanyang mapupulang labi, "Oh my God! Anong uri ng pag-iral ito?" Nagawa nitong magpakawala ng nakakakilabot na hininga. Isang rung, na lumilipad sa unahan, ay nag-emergency brake din sa hangin, at ang kanyang mukha ay naging medyo pangit. Ang dagandong lang ngayon ay nagparamdam sa kanya na siya ay isang malakas na 9 na araw ang nakalipas. Gaano ito kalakas para maabot ang ganoong antas? Lumapit si Tang Wulan kay Aerong at huminto. Hindi niya alam kung bakit. Ang dagandong at hininga ay medyo pamilyar sa kanya. Ang Gale Sword Demon na si Sima Jinchi ay pumunta sa kabilang panig ng Tang Wulan at bamulong, "Halika para sa amin." Si Tang Wulan ay may pagdududa din sa kanyang mga mata, kakaalis lang nila sa Blood God Legion, at ang Blood God Legion ay napakalihim. Bakit nagmula ang hindi maipaliwanag na kapangyarihang ito? Una sa lahat, tiyak na hindi ito ang hininga ng kalaliman. Kung wala ang pagdaan sa kalaliman, hindi magkakaroon ng ganoon kalakas na nilalang sa kailaliman. Pangalawa, ito ay talagang hindi isang masamang espiritu master. Ang masiglang pagbabago-bago ng sigla at dugo na ito ay katulad ng asensya. Ito ay parang isang maliit na araw, puno ng matinding panlalaking aura, na imposibleng taglayin ng isang masamang espiritong Panginoon. Gayunpaman, hindi siya isang masamang espiritong Panginoon o isang malakas na tao sa eroplano ng kailaliman. Parang hindi siya nag-provoke kahit kanino. Ito ay mas imposible upang kurutin ang oras ng tumpak. Masasabi bang ang malakas na lalaking ito ay nagpa-practice ng retreat dito, at kalalabas lang ng gate? Umiling si Tang Wulan, "Mag-ikot tayo." Siya ay may mabibigat na responsibilidad sa kanyang mga balikat, at ang hindi maipaliwanag na powerhouse na ito ay lubhang nakakatakot. Iwasan mo na lang. Gayunpaman, ang ilang mga bagay ay hindi maiiwasan sa pamamagitan ng pagsisikap na iwasan ang mga ito. Nang magplano si Tang Wulan na dalhin ang lahat at iwasan ito sa kabilang direksyon. Ang malakas na lalaki na naglabas ng napakalakas na pagbabago-bago ng dugo ay tila nakita rin sila.
Halos sa isang iglap lang, sumugod sa kanila ang malalakas na pagbabago-bago ng dugo. Ang bilis ay napakabilis na nakikita pa sila mula sa langit. Nang ang isang grupo ng matinding madilim na gintong liwanag ay sumasabog sa kanilang direksyon. Talagang pupunta sa amin. Nagtaas ng kilay si Aerong. Bahagyang sumimangot si Tang Wulan, bantayan ang lahat. Hindi na kailangang sabihin, sinuman sa mga sundalo ng Blood God Legion ay hindi nakaranas sa labanan. 24 na Black Level Mecha ang mabilis na nakakalat, at ang pinakamahusay na mga pormasayon ay inayos-ayon sa kanilang iba't ibang lakas. Sa isang semi-encircled na sitwasyon, ang tatlong tao ni Tang Wulan ay binantayan sa gitnang posisyon. Si Jiang Wuyo ay natural na nagmaneho ng kanyang itim na mech para tumayo sa harap ni Long Yuzo. Hinubad ni Long Yuzo ang higanting soul-guided na baril sa likod niya at dinala ito sa kanyang mga balikat. Sa ibabaw ng higanting baril, isang asul-asul na liwanag ang kumikislap, na gumawa ng bahagyang, hamang, na tunog. Nasa harap ni Ling Wuyo si Ma Shan. Ang black level mecha na ito ay may hawak na isang pares ng higanting martilyo sa magkabilang kamay, na medyo mas malaki kaysa sa pares na ginamit ni Tang Wulan sa simula. May mahinang cyan light na kumikislap dito. Ito ay hindi kasing simple ng mukhang maganda. May mga high-frequency oscillation waves dito, at ang nakakatakot na power plus high-frequency oscillations. Nabubuhay. Isang malabong ngiti ang lumitaw sa mukha ni Tang Wulan. Inikot ni Tang Wulan ang kanyang mga kamay, at ang kanyang buong katawan ay naglabas ng matinding kinang. Isang mahinang gininto ang liwanag ang lumitaw, at ang dalawang karakter na battle armor ay nakakabit. Ang dalawang karakter na battle armor na nag-evolve pagkatapos ay promote ng sarili niyang cultivation ay naging maliwanag, at agad na naging core ng buong Blood Dragon team. Lalo na nang nahulog ang Golden Dragon Spear sa palad ni Tang Wulan, lahat ng naruroon ay nabuhayan ng loob. Sina Aerong at si Ma Jinchi ay nasa tabi mismo ni Tang Wulan, at kitang-kita ang kanilang nararamdaman. Sa Stardow Prospects Federation Challenge, naglaro silang lahat laban kay Tang Wulan, at pamilyar na pamilyar sila sa lakas ni Tang Wulan. Gayunpaman, sa sandaling ito, nang bitawan ni Tang Wulan ang battle armor at mga sandata sa harap nila, ang kanilang mga damdamin ay agad na naging ganap na naiiba. Ang kanyang hininga. Hindi napigilan ni Aerong at si Ma Jinchi na mabigla. Ang pinakawalan mula kay Tang Wulan ay isang kakaibang pakiramdam. Ito ay hindi kasing lakas ng chi at pagbabago-bago ng dugo sa malayo, ngunit ang nakakatakot ay kung hindi nila ito nakita ng kanilang mga mata, hindi nila mararamdaman ang pag-iral ni Tang Wulan. Pagkakaisa ng tao at kalikasan. Ito ba ang maalamat na pakiramdam ng pagkakaisa sa pagitan ng tao at kalikasan? Gayunpaman, ang pagkakaisa ng kalikasan at ng tao ay dapat na itayo sa batayan ng espiritual na kapangyarihan sa espiritual na kaharian, at tanging ang mga may partikular na malakas na espiritual na kapangyarihan at malakas na paglilinang sa sarili ang maaaring magkaroon nito. Sa ngayon, magagawa lang ito ni si Ma Jinchi kapag inilabas niya ang kanyang sword intent at sword gang, ngunit tiyak na hindi niya makakamit ang antas na madaling makapasok sa estado ni Tang Wulan. Ilang araw na lang bago matapos ang laro. Paano siya naging napakalakas? Nagkatinginan sina si Ma Jinchi at Aerong, at pareho nilang nakita ang pagdududa sa mga mata ng isa't isa. Lalo na, nang makita nila ang pitong singsing ng halo na tumataas mula sa katawan ni Tang Wulan, hindi na sila mapakali. 4 na Black Soul Ring, Green Gold Soul Ring, kasama ang 2 Orange Gold Soul Ring. Ang unang naramdaman nilang dalawa, taga Daoluo Continent ba talaga ang batang ito? Hindi lang ito ang level ng Spirit Ring na dapat magkaroon ng isang normal na Spirit Master. Narinig na nila ang tungkol sa orange na ginto, ngunit ano ang problema sa berdeng iyon? Nang hindi nila hinintay na mag-isip tungkol dito, ang madilim na gininto ang liwanag na grupo sa di kalayuan ay palapit ng palapit, at nang hindi niya alam kung paano niya ito ginawa, ang madilim na gintong liwanag ay biglang tumaas sa hangin na parang kanyan. Sa sandaling ito ay lumipad, may nakakabinging dagandong sa lupa. Malinaw na makikita mula sa himpapawid na ang isang piraso ng lupa na may diameter na 100 metro ay lumulubog pababa, na parabang natapakan ito ng isang nakakatakot na puwersa. Ang madilim na gininto ang liwanag at anino ay umabot sa isang maikling distansya sa harap ng lahat, huminto, inihayag ang kanyang orihinal na hitsura. Ang maitim na gininto ang figure na ito ay lubhang kahanga-hanga, si Aerong ay sapat na ang lakas, ngunit ang isang ito ay 2 ulo na mas mataas kaysa kay Aerong, at ang figure ay higit na kahanga-hanga, na may malabong maitim na ginto sa ibabaw ng balat. Nakasuot lamang ng vest, na nagpapakita ng isang pares ng makakapal na malameka na braso. Ang buong katawan ay namumulaklak na may napakalaki at sumisikat na pagbabago-bago ng sigla at dugo. Mabangis na kumikinang ang isang pares ng malalaking tansong kampanilya, kahit na may higit sa 20 black level na mecha sa kanyang harapan, hindi siya natitinag. Nawala lang ang kanyang mga mata, at nahulog ito sa katawan ni Tang Wulan, biglang nagningning ang kanyang mga mata. Ikaw, Tang Wulan. Ang kanyang boses ay malalim at malalim, na nagbibigay sa mga tao ng hindi maipaliwanag na pakiramdam ng kapangyarihan. Ako, sino ka? Ang lakas ng pag-iisip ni Tang Wulan ay masigasig, naramdaman niya na sa isang iglap, ang lalaking nasa harapan niya ay talagang walang lasa ng kabaitan sa kanya. Mr. Xiong, you can call me that. Boy, you can decide yourself.
You don't want me to do it. Sabi ni Mr. Xiong sabay saksak. Sa sandaling sabihin ito ni Tang Wulan, bago magsalita si Tang Wulan, ang isang room sa tabi niya ay tumigil sa paggawa nito, ano ka ba? Naglakas loob ka na hayaan ang aking junior na kapwa husgahan ang kanyang sarili. Hindi maganda ang ugali ni Aerong noong una, at higit pa, talagang nanlumo siya sa panahong ito. Bagamat alam niyang pambihira ang lakas ng kalaban, sumugod pa rin siya sa isang iglap. Ang malakas na chi at pagbabago-bago ng dugo ay biglang lumabas mula sa katawan ni Aerong, at ang lihim na batas ng katawan ay namumulaklak. Sa ilalim ng tingin ng maraming miyembro ng Blood Dragon Team, kahit na ito ay nasa loob ng maikling distansya, si Aerong ay naglabas pa rin ng isang string ng mga multo sa kanyang likuran, halos kumikislap lang ang kanyang katawan, ang kanyang kamao ay umabot na sa harap ni Jun Xiong. Napunit pa nga ng mabigat hanggang sa matinding puwersa ang espasyo, at ang hangin sa paligid ay marahas na nabaluktot. May bakas ng pang-aalipusta sa sulok ng bibig ni Xiong Jun, ang kanyang kaliwang kamay ay agad na itinaas, at ang kanyang palad ay naging dark gold. Bang! Isang muffled na tunog ang sumabog sa palad ni Jun Xiong, at isang malakas na agos ng hangin ang agad na bumuhos, na may mahinang dugo pulang halo na kumakalat palabas. Halos sabay-sabay na lumiit ang mga mag-aaral ni Tang Wulan at si Ma Jinchi, dahil kitang-kita nila na tinamaan ni Aerong ang palad ni Jun Xiong ng napakalakas na suntok na hindi siya makapanginig ng kalahating punto. Para itong ibinagsak sa isang hindi masisira na kuta, at si Jun Xiong ay hindi makagawa ng anumang pagbabago. Isang panunuya ang lumitaw sa sulok ng bibig ni Xiong Jun, ang nakabukan niyang mga palad ay biglang sumara, hinawakan niya ang kamao ni Aerong sa kanyang palad, at pagkatapos ay biglang isinara ang kanyang 5 daliri. Catch Oka. Isang maasim na boses ang umalangaw sa audience. Sa wakas ay natapos na ni Herculean God Aerong ang kanyang lihim sa katawan pagkatapos ng maraming taon ng maingat na pagsasanay. Sa sobrang lakas ng katawan, ang kanyang kanang kamao ay biglang nadurog sa ilalim ng kanyang mga palad. Ito ay simpleng hindi maisip. Namilog ang mga mata ni Tang Wulan, at nag-react siya sa isang iglap. Ang kanyang mga pakpak ay pumapalpak sa likuran niya, ang mga tao ay tulad ng mga shooting star, mga baril na parang dragon, at sinaksak ng kidlat si Xiong Jun. Bagamat hindi niya alam kung bakit gustong i-target ng kabilang partido ang kanyang sarili, ngunit sa mga sandaling ito, tanging tugon lang ang kanyang naisagot. Sa isang pitik ng kaliwang kamay ni Xiong Jun, si Aerong ay inihagis niya sa ere, at nabangga niya si Sima Jinchi, na halos kasabay ng pagsisimula ni Tang Wulan, habang ang kanang kamay ay tinapik-tapik si Tang Wulan ng direkta. Nararamdaman lamang ni Tang Wulan ang kakilakilabot na ito kapag nakaharap niya talaga si Jun Xiong. Sa ibabaw, tila kinuha ni Xiong Jun ang palad na ito nang walang anumang paningin, ngunit sa katunayan, nang kunin ang palad na ito, lumapit siya kay Tang Wulan. Pakiramdam ni Tang Wulan ay parang isang malaking bundok ang nabasag sa kanyang harapan. Biglang nahirapan at hindi maiiwasan ang paghinga, at ang lahat sa paligid ay tila natakpan ng kapangyarihan ng palad na ito. Gustong basagin ng buo ang kanyang buong pagkatao. Namilog ang mga mata ni Tang Wulan. Kung nagbago siya noon, makakahanap lang siya ng paraan para makatakas sa mga oras na ito. Ngunit pagkatapos ng kanyang nakaraang pakikipaglaban sa Abyss Plane, sa ilalim ng kanyang karunungan, hindi na siya ang orihinal na Tang Wulan. Isang agitated dragon chant ang tumunog mula sa bibig ni Tang Wulan, at ang pagbabago-bago ng bloodline ng sarili niyang Golden Dragon King ay ganap na na-activate, at ang Dragon Core ay marahas na nagkontrata, bumitaw, at nagkontrata muli. Ang umaalon na alon ng chi at dugo ay biglang bumulwak mula sa kanya. Si Tang Wulan ay may isang hindi maisip na malakas na aura na namumulaklak palabas, at isang malaking gintong ulo ng dragon ang lumitaw na ang kanyang katawan bilang diameter. Ang mabangis na gininto ang dragon na umuungal, kahit na sa cultivation base ni Jun Xiong, bahagyang nagbago ang kanyang mukha. Ang gininto ang dragon na ito ay umuungal, na parang ang Golden Dragon King mismo ang dumating. Ang malakas at walang cap-ares na pagbabago-bago ng dugo ay biglang pinigilan ng dagwang aura ni Xiong Jun nang siya ay bumangon, na naging sanhi ng kalahati ng kanyang mga palad. Sa sandaling ito, ang gintong dragon na sibat ni Tang Wulan ay tumusok sa harap ni Jun Xiong. Ang malaking gintong ulo ng dragon ay naging isang higanteng dragon, at ibinuka niya ang kanyang bibig at lalamunan na sana si Jun Xiong. Ang siyam na estilo ng gintong dragon ni Tang Wulan ay naging ganap na naiiba pagkatapos lumikha ng sarili niyang paraan ng hari at desperadong tumaya. Sa pag-ungol ng gintong dragon, ang gintong dragon ay umakyat sa kalangitan, at sa isang iglap, ang kasanayan sa pagsasanib ng kaluluwa ng dugo ay sabay na naisaaktibo. Ang soul power at bloodline power na natunaw sa isang furnace ay sumambulat sa isang iglap. Tila may libu-libong blue gold dragon na isinama sa shot na ito. Ang hininga ng gintong dragon, maging si Jun Xiong ay hindi maiwasang magbago ng kaunti. Pumikit ang palad mo sabay sigaw. Boom! Ang kakilakilabot na pagbabago-bago ng enerhiya ay nagngangalit sa hangin. Ang tila simpleng shot ni Tang Wulan ay isang kombinasyon ng mga kasanayan sa pagsasanib ng kaluluwa ng dugo, gintong dragon na sibat, at espiritual na kalooban. Bagamat ang kanyang cultivation base ay may 7 ring lamang, na-promote na siya sa may titulong Daoluo level sa tulong ng 2-word battle armor,
at pinagsama sa kanyang maraming malalakas na kakayahan sa isang furnace, ang sibat na ito ay tumusok, kahit na ito ay isang super dawluho ng harapan, maaaring hindi siya nito maitaboy. Isang pagkabigla ng nakakatakot na enerhiya ang sumabog sa hangin. Nahuli lang ni Sima Jinchi si Airong, at ang dalawa ay natambal sa 10-10 metro na magkasama. Ngayon ko lang nakita yung scene na yun. Ang Golden Dragon Spear ni Tang Wulan ay napuno ng dominanteng aura na hindi pa nila nakita sa laro. Ang buong tao ay parang agila sa langit, gaano man kalakas ang kalaban, hinding-hindi siya uurong. Sa gitna ng dagindong, ang sibat ng gintong dragon ay tumalbog ng mataas, at ang malaking gintong dragon ay tila nilamon ang hari ng oso. Ngunit sa sumunod na sandali, bumagsak ang ginintoang liwanag, na nagpakita sa katawan ni Mr. Xiong. Ang mukha ni Tang Wulan ay medyo mapotla, ngunit ang kanyang kanang kamay na nakahawak sa Golden Dragon Spear ay matatag pa rin. Well, hindi ko akalain na sa loob lang ng ilang araw, kaya mo na pala ang suntok ko. No wonder the boss asked me to kill you as soon as possible. It really makes sense. Boy, you are already qualified to see the true strength of this Sith. NS. Habang nagsasalita siya, ang napakakapal na braso ni Jun Xiong ay biglang nanginginig, at ang dulo ng kanyang mga daliri ay agad na lumabas ng sunod-sunod na maitim na gininto ang matutulis na talam. Ang kanyang sariling momentum ay tumaas din ng husto. Ang figure ay lumaki sa isang iglap, halos sa isang kisap mata, ito ay naging isang nakakatakot na higanteng oso na may taas na 100 metro. Ang isang pares ng dark golden claws ay nagpatuloy din sa paglaki kasama ng katawan, na kalaunan ay umabot sa layo na 30 metro. Sa pagtingin sa larawang ito sa oras na ito, kahit na ito ay ang mga makapangyarihang tao tulad ni Airong, Sima Jinchi, Ma Shan, Jiang Wuyo, at iba pa. Hindi nila maiwasang huminga. Ang ipinakita sa harap nila ay nagbigay sa mga tao ng pakiramdam na parang isang henerasyon ng mga mabangis na Diyos na kayang punitan ang langit at ang lupa sa ibaba. Dark Gold Direct Clover. Si Tang Wulan ay halos magbulalas. Sa wakas ay alam na niya kung bakit parang pamilyar sa kanya ang hininga ng kausap. Sa simula ng Ascension Platform, nakatagpo niya ang Dark Golden Direct Clover at nakuha ang tamang metacarpal bone, na lubos na nagpabuti sa kanyang lakas. Ang iyong martial spirit ay isang Dark Golden na nakakatakot na Clover. Puno na ng solemnidad ang boses ni Tang Wulan. Siyempre alam niya kung ano ang ibig sabihin ng Dark Golden Direct Clover. Sa pagtuturo ng Shrek Academy, ang ganitong uri ng martial arts ay maihahambing sa tunay na dragon. Gayunpaman, sa kasaysayan ng sangkatauhan, tila walang precedent para sa Dark Golden Aura Clover Spirit Master. Dahil ang ganitong uri ng Soul Beast ay masyadong mabangis. Ang 1,000 taong antas na madilim na gininto ang nakakatakot na Clover ay maaaring magpira-piraso ng ordinaryong 10,000 taong kaluluwang hayop, at sa mundo ng mga kaluluwang hayop, tiyak na ito ang uri na nasa tuktok. Pwede ba yun? Martial Spirit. Iyan ang gamit mong tao. Lahat ng tao ay nararapat mamatay. Hindi sinasadya ni Xiong na kausapin si Tang Wulan kahit kaunti. Ang pares ng kakilakilabot na madilim na gininto ang matutulis na talam na mahigit 30 metro ang haba ay biglang kumuha ng isang punto sa hangin at naglaslas ng paalang. Ang mga matutulis na kuko na iyon ay talagang tila pumupunit ng langit. Sa sandaling ito ay nakahiwalay, ang kakilakilabot na liwanag ng blade ay tumawid sa 500 meter radius, hindi lamang sumasaklaw sa Tang Wulan, Airong, at Sima Jinchi, kundi pati na rin sa 24 na black class na makina sa mas malayo. Si Jia ay nababalot ng liwanag mula sa pares ng matutulis na kuko. Naging madilim ang langit. Sa sandaling ito, para sa Blood Dragon Team, ito ay halos tulad ng pagtatapos ng araw. Ultimate Daoluo. Ang kaisipang ito ay biglang lumitaw sa isip ni Tang Wulan. Ang lakas ng Xiong na ito ay maihahambing na sa Extreme Daoluo. Isa pa, Dark Golden Deinonychus Bear pa rin siya, oo, ang sinabi niya lang ay kayong mga tao. Walang alinlangan, ang isang ito ay malamang na isang makapangyarihang Dark Gold Direct Clover Soul Beast. Mayroon bang napakalakas na Soul Beast sa mundong ito? Tsaka parang kilala niya ang sarili niya. Ang mga kaisipang ito ay lahat ay nilaktawan sa isip ni Tang Wulan sa isang iglap. Sa kanyang kasalukuyang cultivation base, kasama ng 2-character battle armor at kakaibang kasanayan, kahit na ito ay isang super daoluho ng harapan, kumpiyansa si Tang Wulan na labanan ito. Gayunpaman, ang taong nasa harap niya ay malayo sa pagiging kasing simple ng super daoluho. Ito si Jun Xiong, isang henerasyon ni Xiong Wang. Hari ng Dark Golden Terrier Clover. Isa sa ilang natitirang mabangis na hayop. Kapag ito ay tunay na nagpakita ng sarili nitong teroristang kapangyarihan, ang suntok na ito lamang ang nagbigay sa lahat ng pakiramdam na nasa bingit ng kamatayan. Parang katapusan na ng mundo. Huminga ng malalim, ang mga mata ni Tang Wulan ay agad na naging stagnant. Hindi siya maaaring umatras, bilang core ng Blood Dragon Team, kung siya ay outrage sa oras na ito, lahat ng nasa likod ay kailangang tiisin ang suntok na maaaring mapunit ni Xiong ng langit. Umatras man siya kaagad, may pagkakataon pa rin na maiwasan ito. Nang likhain niya ang paraan ng hari at desperadong pagbaril, wala nang salita pabalik sa kanyang diksyonaryo.
Gaano man kalakas ang kalaban, gaano man kabagsik ang kalaban, maaari ka lamang sumulong at sumakay sa landas ng iyong sariling hari. Ang Dragon Moon Battle Armor sa katawan ni Tang Wulan ay sumambulat sa isang mabangis na dragon na dagandong, at isang malaking gintong dragon na liwanag at anino ang lumitaw sa kanyang likuran. Ang gintong sibat ng dragon sa kanyang kamay ay sumambulat ng napakasilaw na apoy. Sa isang iglap, tila nag-transform ang buong katawan niya. Para sa isang gintong araw. Ang mga elemento ng iba't ibang katangian sa himpapawid ay galit na nagtipon patungo sa kanya, kahit na ito ay isang tunay na titulo daw luo, tila ito ay wala ng iba pa. Libu-libong gintong ilaw ang namumulaklak sa isang iglap. Sa sandaling ito, si Tang Wulan lamang ang may hawak na sibat sa kanyang kamay, at wala ng iba pa. Ang bawat gintong liwanag ay tila nilalang ng gintong dragon na sibat, at sa isang iglap, ang mga bakas na iniwan ng pares ng Dark Golden Terror Claws na dumaan sa kawalan ay natukoy, at ang bawat sibat ay tiyak na matatagpuan sa gitna ng Dark Golden Terror Claw. Isang matigas na lugar. Ang gintong liwanag na sibat na liwanag ay bumangga sa madilim na gininto ang nakakatakot na kuko na tila kayang punitin ang mundo, ngunit ang libu-libong liwanag ng sibat ay talagang nagpabagal sa bilis ng madilim na gininto ang nakakatakot na kuko. Hindi siya lumalaban mag-isa. Isang marahas na tibok ng puso ang tumunog sa kanang bahagi ng Tang Wulan, at ang katawan ni Erong ay agad na namamaga hanggang 10 metro ang taas. Ang tulad ng kulog na tibok ng puso ay nagtulak sa kanyang katawan na magbago ng marahas, at may dugo sa paligid ng kanyang katawan. Pag-aapoy ng apoy. Ang malakas at walang kap-ares na chi at dugo na ito, para bang sinusunog ng Soul Master ang sarili para pakawalan. Naunawaan din ni Erong na ang lalaking nasa harapan niya ay isang habang-buhay na kaaway, at hindi siya nang ahas na hawakan ang kanyang mga kamay. Isang layer ng pulang ginto ang lumitaw sa balat sa buong katawan niya, tulad ng isang shooting star, na binasag ito patungo kay Jun Xiong mula sa gilid. Ang Wind Sword Demon na si Sima Jinchi ay naglabas din ng kanyang Dragon Sword sa oras na ito, at ang malungkot na dragon ay sumisigaw na umalangaw sa kalangitan, at ang isang malaking masamang dragon ay naging isang Dragon Sword Whetstone. Isang kutsilyo ang tumawid, bumukas ang mundo. Agad na nilampasan ng Dragon Blade ang langit at sumanib sa soul of the blade na may walang kapantay na aura. Ang figure ni Sima Jinchi ay ganap na naglaho, ang ikapitong kakayahan ng espiritu, ang katawan na pumapatay sa dragon, ang kaluluwa ng espada ay parang bilangguan. Kasabay nito, ang 24 na mecha ay sumabog din ng sabay-sabay sa kanilang mga pag-atake. Ang lahat ng mga mecha ng suntukan ay naharang sa harap ng mga long-range mecha. Ang 24 na Black Class na mecha ay eksaktong kalahating suntukan at kalahating long-range na pag-atake. Nakumpleto na ng heavy sniper ni Long Yuzo na Soul Guidance Cannon ang pagpoposisyon nito, at ang dark blue na streamer sa malaking Soul Guidance na mahigit 8 metro ang haba ay naging mas matindi. Nang ibuka ni Jun Xiong ang isang pares ng dark gold na nakakatakot na kuko at sinampal ang mga ito, ang mukhang cool na sandata na ito ay sa wakas ay nagpaputok sa unang pagkakataon. Isang madilim na asol na ilaw ang tahimik na pumutok. Sa sandaling ito ay bumaril, hindi ito umuungal, at wala man lang kahit katiting na hininga. Napakalaking volume nito, ngunit ang mga sinag nito sa wakas ay mas makapal pa sa daliri ng tao. Kahit hindi mo tingnan mabuti, parang hindi mo makikita ang pagkakaroon nito. Ang madilim na asol na liwanag at anino ay halos nawala sa isang iglap, at agad na umabot sa dibdib ni Jun Xiong. Sa sandaling ito, si Mr. Xiong, na mahigit 100 metro ang taas, ay may napakalaking layunin na hindi na niya kailangan pang magpuntirya ng mabuti. Ang liwanag ng sibat ni Tang Wulan ay bahagyang lumalaban sa maitim na gininto ang kuko ni Jun Xiong, at ang madilim na gininto ang kuko ay nakasara pa rin sa loob. Ang oras na nanalo ni Tang Wulan ay hindi nasayang, kahit papaano ay pinahintulutan ang 24 na black level na mecha na umatras lampas sa pag-atake. Hindi ito masyadong pinansin ni Xiong Jun. Ang kanyang orihinal na layunin ay si Tang Wulan lamang. Hanggat nalutas si Tang Wulan, ang ibang tao ay magiging walang saysay sa kanya. Ngunit sa sandaling ito, isang hindi maipaliwanag na kilati ang biglang lumitaw sa kanyang puso. Bahagyang naningkit ang mga mata ni Jun Xiong, at ang maitim na gininto ang buhok sa ibabaw ng kanyang balat ay biglang sumambulat na may malakas na madilim na gininto ang halo. Ang pinakamalakas na bagay tungkol sa Dark Golden Deinonychus Bear ay ang sarili nitong depensa at mga kakayahan sa opens iba. Hindi man siya marunong umatake mula sa long range, masasabing hari siya ng medium at close range attacks. Ang oso na nasa harap niya, kasing aga ng 10,000 taon na ang nakalilipas, ay isa na sa nangungunang 10 mabangis na hayop, at napakataas ng ranggo. Sa mga espiritong hayop ngayon, bukod sa Panginoon, ang tanging tunay na nakakumbinsi na ito ay ang ulo ng 10 mabangis na hayop. Hindi niya kailanman pinapansin ang mga pag-atake ng tao, kahit na maabot ang limitasyon ni Daoluo, hindi ito madaling saktan siya. Puff! Isang mahinang tunog ang bahagyang ng inig sa katawan ni Jun Xiong, at ang isang pares ng mga mata ng oso ay agad na pumutok sa hindi kapani-paniwalang mga kulay. Ang orihinal na pares ng matutulis na kuko ay biglang nanginginig, at ang isang napakalaking, nakakatakot na madilim na gininto ang agos ng hangin ay kahawig ng isang sumabog na ulap, na sabay na sumabog sina Tang Wulan, Sima Jinchi at Erong.
Ang mga inihandang killer move ni Tang Wulan ay wala man lang oras para palayain. Sa orihinal sa kanyang plano, itinuro ng Blood Soul Fusion Technique na bersyon ng Chenfo na bagaman imposibleng talagang harangin ang pag-atake ni Mr. Xiong, handa siyang gamitin ito sa huling sandali. Ang Chenfo ay tumutukoy sa kombinasyon ng kanyang sariling desperado na taya, at ginagamit ang kanyang buhay upang baguhin ang kanyang buhay upang pilitin si Xiong Jun. Ang mga sibat na ilaw na iyon na inapipabalik ay aktwal na gumagamit ng lakas ni Jun Xiong upang i-compress ang kanyang layunin sa sibat hanggat maaari. Pero nakakatakot talaga ang lakas ni Jun Xiong. Maging si Tang Wulan ay hindi alam kung ang putok na ito ay makakasakit kay Jun Xiong. Ngunit walang duda na kung siya ang nasa harapan, 80% sa kanya ay magagawang putukin ni Jun Xiong. Ngunit sa sandaling ito, biglang lumitaw ang mutation, at ang madilim na gininto ang nakakatakot na mga kuko na binaril ni Xiong Jun ay napalitan ng shock power, na tila yumanig sa kanilang paglipad, ngunit sa katunayan ay hindi sila nasaktan nito. Napakalaki ng mga mata ni Jun Xiong, ngunit sa sandaling ito, ang kanyang tingin ay hindi nakatuon kay Tang Wulan, kundi kay Long Yuzo, na may dalang higanteng baril sa kanyang mga balikat at nagpaputok lamang ng madilim na asol na liwanag na iyon. Katawan. Ito, ano ito? Anong klaseng pag-atake ito? Ang takot sa puso ni Jun Xiong na hindi nakita sa loob ng maraming taon, ay talagang lumitaw sa harap ng isang sandata ng tao na lubos niyang hindi sinang-ayunan. Ano yun? Si Xiong Jun ay napuno ng mga palaisipan. Halatang wala siyang naramdamang epekto sa kanyang depensa, ngunit biglang sumabog sa kanyang katawan ang matinding kilati. Kung hindi dahil sa mga internal organs niya na nilinang na niya ay hindi gaanong mas masahol pa sa panlabas na depensa niya, natatakot ako na sa pagkakataong ito, sumabog ang loob ng katawan niya para dito. Gayunpaman, ang hindi kapansin-pansing pagbaril na iyon ay talagang nasaktan ito. Kung hindi niya instinctive na inilipat ang posisyon ng puso sa katawan, maaaring mabaril ang puso. Sa sandaling ito, ang mga pag-atake ng iba pang 11 long-range black level mecha ay sabay-sabay na sumiklab, at 2 malalaking boomerang ang ipinanganak at naputol sa ere. Ang iba pang 10 long-range na black level na pag-atake ng mecha ay eksaktong pareho. 10 pulang-pula na sinag ang bumaril kay Jun Xiong kaagad. Masyadong malaki ang katawan ni Xiong Jun sa oras na ito, at napakabilis ng liwanag, bago ang ilang sandali, mayroon na lamang siyang oras upang palabasin ang kanyang mga panlaban sa sukdulan. Gayunpaman, nang bumagsak sa kanya ang pulang ilaw, lumitaw ang isang katulad na pakiramdam sa nauna. Wala man lang naramdaman ang kanyang surface defense, ngunit patuloy na umuungal sa loob ng kanyang katawan. Bagaman kumpara sa nakaraang suntok, ang kapangyarihan ng mga pulang sinag na ito ay mas mahina, ngunit talagang nasaktan siya ng mga ito. Ang matinding nasusunog na sensasyon ay nagpakawala kay Jun Xiong ng sunod-sunod na masasakit na dagandong. Don't talk about Mr. Xiong, Tang Wulan, Airong and si Majinchi also look uto. Anong nangyayari dito? Malamang malapit na sa limitasyon ng existence ni Daoluo ang nasa harap niya. Ngunit sa ganoong pag-iral, paano magiging napakasakit na tumalon sa gitna ng pag-atake ng black level na mecha? Mukhang marami na rin siyang pinsalang dinanas. Kaya, ano nga ba ang pag-atake na inilabas ng mga black level mecha na ito ng Blood God Legion? Kahit ang Soul Beasts of the Extreme Daoluo level ay pwedeng masaktan, paano kung palitan sila? Sina Airong at si Majinchi ang may pinakamalalim na damdamin, dahil muntik na silang barilin hanggang mamatay sa Blood God Legion. Bagamat ipinagmamalaki ni Airong ang kanyang malakas na katawan, halatang malayo siya sa Xiong Jun na nasa harapan niya. Sa sandaling ito, kahit si Mr. Xiong ay hindi makayanan ang mga pag-atake ng sinag na ito. Gaano kalakas ang pangmatagalang pag-atake na ito? Halos lumiit ang katawan ni Jun Xiong na parang nabutas na lobo. Bilang isang walang katulad na hayop, ang kanyang karunungan ay hindi mas mababa kaysa sa mga tao. Palibhasa'y nasaktan ng mga sinag na ito na ginagabayan ng kaluluwa, ang una niyang naisip ay paliitin ang kanyang katawan. Matapos ang katawan ay nabawasan, ang layunin ay hindi masyadong halata. Hindi bababa sa ilang mga pag-atake ay maaaring iwasan. Kahit na tumanggi na salakayin si Tang Wulan ng direkta, niyugyug ni Xiong Jun ang kanyang katawan at dumiretso sa Long Yuzo, na nagdulot sa kanya ng pinakamaraming pinsala. Kung titingnan mong mabuti, makikita mo na ang dugo ay umaagos palabas mula sa bibig ni Xiong Jun sa oras na ito, at ang pinsala na maaaring makapagsuka sa kanya ng dugo ay sanhi ng malaking soul guidance device ni Long Yuzo. Bagamat nagulat si Tang Wulan sa biglaang pagbabago, mabilis siyang nag-react. Isang mabangis na dagandong ng dragon ang lumabas mula sa bibig ni Tang Wulan, ang dagandong ng gintong dragon. Kasabay nito, ang mga mata ni Tang Wulan ay biglang nagningning, at ang kanyang mga pupil ay tumayo. Isang hindi nakikitang kamahalan ang biglang bumungad sa kanya. Long Wei. Ito ang unang pagkakataon na nailabas niya ang natural na kakayahan ng Golden Dragon King mismo matapos masira ang 7 Rings Cultivation Base at taglay ang One Real Body ability. Ang kapangyarihan ng dragon ay namumulaklak, at ang nakapalibot na espasyo ay tila naging malabong gininto ang kulay sa isang iglap, at ang gintong dragon na multo na lumitaw sa kanyang likuran ay biglang naging solid, at ang mga gininto ang mata ay biglang naging pula ng dugo, nakatitig. Xiong Jun.
Dahil sa pinsala, labis na nagalit si Junshong, ngunit kahit nasa ganitong estado, nang ang dagwang mga mata ay nakatitig sa kanya, hindi pa rin niya maiwasang manginig ang kanyang buong katawan. Ang ganoong pakiramdam ay katulad din ng pakiramdam ng Panginoon noong kalalabas lamang niya sa malalim na ilalim ng lupa. Halos yumuko siya sa harapan niya. Kaakibat ng hininga ng Dragon God na tila lumitaw kamakailan, sa ilang sandali, hindi napigilan ni Junshong na makaramdam ng kaunting takot. Medyo nawala ang galit sa kanyang puso, at natural na bumagal ang kanyang mga galaw. Boom! Ang Escarlata na gintong figure ay humampas kay Junshong mula sa gilid. Gilid. Ang isang rung at si Majinchi ay may iisang katangian, ibig sabihin, sila ay mahilig makipagdigma. Ang palaaway ay mayroon ding katangian, iyon ay, mayamang karanasan sa aktwal na labanan. Bagamat hindi nila naiintindihan kung ano ang nangyari upang magbago si Songjun, halatang imposibleng bitawan ang ganoong pagkakataon. Ginamit ni Tang Wulan ang pagpigil ng dragon, at direktang binutukan ni Aerung si Junshong. Sa oras na ito, siya mismo ay natatakpan na ng sandata ng labanan. Sa mga tuntunin ng cultivation base, si Aerung ay malapit na sa may titulong Daoluo level, kasama ang isang battle armor at ang likas na lihim na pamamaraan ng kanyang sariling body sect, kahit na humarap siya sa isang super Daoluo, magagawa niya itong matindi ng husto. Ang epektong ito ay lubhang marahas, at sa cultivation base ni Songjun, siya ay natamba ng 100 metro ang layo. Ang nakasisilaw na liwanag ng talim ay nahulog mula sa langit sa sandaling ito, sa itaas mismo ng kanyang ulo. Nag-react lang si Junshong sa oras na ito, itinaas ang kanyang kanang kamay at direktang hinawakan ang malaking dragon slashing sword. Keng! Si Zhonglong Dao ay nagpakawala ng isang tumutusok na sigaw ng dragon, si Songjun ay nakaramdam na lamang ng kalungkutan na dumadaloy sa kanyang isipan. Para bang hindi mabilang na mga dragon ang nahulog sa kanyang harapan, at lahat ng hinanakit ng mga nahulog na dragon ay nakatuon sa kanya sa sandaling ito. Sa sandaling ito, ang kapangyarihan ng dragon ay biglang lumakas, at isang gininto ang liwanag ang agad na sementado, na para bang ito ay isang gininto ang daan. Nang dumaan ito kay Junshong, naramdaman ni Junshong na ang isang hindi maipaliwanag na panggigipit ng hari ay biglang lumitaw, na naging sanhi ng kanyang sariling lakas ay marahas. Nagkaroon pa nga ng panandaliang pagkapatas sa katawan. Pagkatapos ay nakita niya ang isang gintong helmet at gininto ang baluti, na ang mga pakpak ng dragon ay nakabuka sa kanyang likuran, at ang gininto ang maskara sa kanyang mukha ay nagkatikip sa gwapong mukha ni Tang Wulan. Sa oras na ito, ang figure ni Tang Wulan ay tila walang katapusan na pinalaki. Sa gintong sibat ng dragon, ang mga inscription ng gintong liwanag ay yumayabong, lahat ng mga dragon na nagluluksa sa taybak ng dragon, pagkatapos maramdaman ng hiningang ito, lahat sila ay gumawa ng kilos ng pagsamba sa kanya. Sa isang iglap, ang dragon slashing sword ay naging ginintuang din, at 9 na dragon ang pumailanglang sa espada, na ginawa ang katawan ni Sima Jinchi, ang Gale Sword Demon, ng parehong kulay. Si Junshong ay orihinal na hinawakan ng kamay ng dragon slashing sword, ngunit hindi na niya ito mahawakan. Isang gintong halo ang lumabas sa katawan ni Tang Wulan. Ang malakas na dugo at napakarilag na halo ay agad na bumalot sa larangan ng digmaan. Realm ng Golden Dragon Fury. Nakaharap sa powerhouse sa extreme Daoluo level sa harap niya, hindi siya kailanman maglalakas loob na magpahinga at itago ang kanyang lakas. Ang domain ng Golden Dragon Fury ay lubos na nagpapataas ng lakas ng lahat ng kanyang mga kasama at pumasok sa estado ng Golden Dragon Fury. Sa kanila, ang isa na higit na nakinabang ay ang Gale Sword Demon Sima Jinchi. Ang Dragon Slashing Sword sa kanyang kamay ay gumawa ng napakagandang tunog ng espada, naramdaman lamang ni Sima Jinchi ang isang malaking pagsipsip mula sa talam, at bigla siyang sinipsip dito, at muling pumasok sa estado ng totoong katawan ni Wan. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na niya ito kontrolado, ngunit nabuo ng kanyang sarili. Ang Dragon Blade ay nanginginig ng malakas, at isang walang kapantay na mabangis na aura ang biglang sumabog mula sa espada. Sa cultivation base ni Songjun, hindi na niya ito mahawakan pa. Dumiretso ang Dragon Sword at dumiretso sa ere. Ang gininto ang liwanag ay pinakawalan sa katawan ng kutsilyo, at ang mga inscription ay mabilis na lumitaw na parang ang selyo ay na-unlock. Naramdaman ni Tang Wulan na ang gintong sibat ng dragon sa kanyang kamay ay lumiko sa daan ng hari, sabay takbo patungo kay Songjun. Nagliwanag din ang ikapitong singsing ng espiritu sa kanyang katawan. Totoong katawan. Walang malaking katawan ng Blue Silver Emperor, ang kanyang sandata sa labanan ay biglang natunaw, at pagkatapos, ang mga gintong kaliski sa ibabaw ng kanyang katawan ay biglang naging makapal. Niyugyug ng buong tao ang kanyang katawan at naging gintong dragon. Ang gintong dragon ay hindi malaki, 5 metro lamang ang haba, ngunit nang lumitaw ito, ang mukha ni Songjun ay nagbago ng husto. Ang kaliwang paa ng gininto ang dragon ay sumubok, at ang dragon slashing sword sa hangin ay nahulog mula sa langit, at agad na nahulog sa hawak ng kaliwang paa nito. Sa kawalan, isang light stroke lang. Isang gintong sinulid ang lumitaw sa daan ng mga hari, at dumiretso kay Mr. Song sa kahabaan ng makikinang na gintong daan ng mga hari.
Marahas na lumiit ang mga mag-aaral ni Junshong, at bigla siyang sumigaw sa langit. Ang maitim na gininto ang buhok sa katawan ay nakatayong patayo. Isang walang kapantay na buntong hininga ang bumungad mula rito. Ang daan ng mga hari sa paligid niya ay biglang nabasag, at si Junshong ay kumaway ng isang pares ng dark gold na nakakatakot na kuko sa parehong oras. Bagamat hindi kasing lakas ng kanilang hitsura noong sila ay napakalaki noon, ang maitim na gininto ang nakakatakot na mga kuko ay nagdadala pa rin ng kapangyarihan ng pagpunit sa mundo. Ding! Sa malutong na tunog, ang gintong sinulid na nahati ng Dragon Slashing Sword ay bumangga sa pares ng dark golden na nakakatakot na kuko ni Junshong. Ang gintong sinulid ay nagkawatak-watek, ngunit si Junshong ay tinamaan ng kidlat, at ang kanyang katawan ay nanginginig ng gusto, at pagkatapos ay naging isang madilim na gintong meteor, lumipad palayo sa malayo. Nawala sa isang iglap. Sa sobrang ulam na magic pupil ni Tang Wulan, kitang-kita niya na sa ibabaw ng napakatalas na pares ng dark gold na nakakatakot na kuko ni Xiong Jun, ang gintong sinulid na nahati niya ay bumangga sa isang puwang na kasing laki ng butil ng bigas. Ang agwat ay hindi malaki, ngunit iyon ang tunay na dark gold na nakakatakot na kuko. Kung bakit ganoon kalakas ang reaksyon ni Xiong Jun, hindi niya alam. Inalog-alog ni Jinlong ang kanyang katawan, nakabuka ang kanyang mga pakpak sa kanyang likuran, at muling nag-transform sa anyo ng tao. Ito ang unang pagkakataon na ginamit ni Tang Wulan ang kanyang martial spirit na totoong katawan, at ang pakiramdam ay talagang kahanga-hanga. Kaya lang hindi niya maintindihan kung bakit hindi niya ito sinasadyang kontrolin. Ang totoong katawan ng Wa na lumitaw ay direkta sa anyo ng Golden Dragon King, hindi ang Blue Silver Emperor. Huminga ng mahabang hininga, tumingin si Tang Wulan kay Aerong, "Kuya, okay ka lang?" Tulad ni Tang Wulan, pinagpag ni Aerong ang kanyang kamao na dinurog ni Junshong noon, at talagang gumaling siya, "Ayos lang, lumalaban ang katawan natin sa nilikha." Nanginginig ang pulso ni Tang Wulan, lumipad palabas ang gintong dragon cutting knife, nagtagpo ang gininto ang liwanag, at muling lumitaw si Sima Jinchi. Gayunpaman, sa oras na ito, naging kakaiba ang kanyang ekspresyon, at tumingin siya sa mga mata ni Tang Wulan na parang nakakita siya ng multo. Tumingin sa kanya si Tang Wulan, sobrang naguguluhan din, at hindi niya alam kung bakit nangyari ang nakaraang sitwasyon. Paglabas sa Blood God Legion na may mataas na espiritu, hindi nagtagal bago siya nakatagpo ng napakalakas na pag-iral. Hindi naging kampante si Tang Wulan dahil itinaboy nila si Junshong, sa kabilang banda, puno siya ng pagbabantay. Walang duda na may kapangyarihan si Junshong na sirain sila. Ang pinakamalaking dahilan ng pagkatalo at pag-atres ay hindi nila naiintindihan ang mga ito. Ginamit na ni Tang Wulan, Aerong, at Sima Jinchi ang kanilang makakaya, at maging ang Sima Jinchi Dragon Slashing Sword ay binago sa huli, ngunit sa totoo lang, hindi pa rin talaga nila kayang saktan si Xiong Jun. Sa labanang ito, hindi silang tatlo na may pinakamalakas na lakas ang talagang nagpabago sa sitwasyon, ngunit mula sa putok ni Long Yuzo. Kaya naman, pagkatapos nilang tignan ng tatlo, sa wakas ay tumutok sila kay Long Yuzo. Ano ang atake niya? Talagang nagawa nitong direktang masaktan si Mr. Xiong, na may napakalakas na puwersa ng depensa. Lapag muna tayo at humanap ng mapagpahingahan. Kailangang ayusin ang estado ng bawat isa, at maaaring bumalik si Xiong Jun sa lalong madaling panahon. Bagamat hindi niya alam kung bakit gusto niyang magpakamatay, kailangan niyang maging handa. Inakay ni Tang Wulan ang lahat sa lupa. Alam niyang priority niya muna ang intindihin ang mga kaibigan sa paligid niya. Originally, akala niya alam niya, si Aerong at Sima Jinchi ay pareho niyang kalaban. Talagang lumaban, natural na mas alam ang kakayahan ng isa't isa, at ang iba ay mga kasama niya sa Blood God Legion. Ngunit ngayon tila ang aking pangunawa ay malayo sa sapat na malalim, at dapat kong malaman ng higit pa. Mabilis na nagtayo ng posisyon ang mga miyembro ng Blood Dragon Squad na may iba't ibang kagamitan sa pagtuklas at mabilis na inayos ang maliliit na radar. Nakumpleto ang pagtatayo ng isang maliit na kampo na may mataas na kalidad at mataas na bilis. Nang makita ang higit sa 20 black level mecha sa maayos na paraan, at tumagal lamang ng 10 minuto upang makumpleto ang posisyon, mas magaling si Aerong, tutal, wala siyang masyadong alam tungkol sa hukbo. Si Sima Jinchi ay may mga asol na ugat sa kanyang noo. Siya ay palaging naniniwala na ang Southern Army ay ang pinakamalakas na hukbo sa Federation, ngunit kumpara sa mga super mechas sa harap niya, ang agwat ay hindi kaunti. Alam mo, sa anumang hukbo, sino ang maaaring magmaneho ng isang super mech, alin ang hindi ang mata sa itaas? Alin ang hindi mainstay? Upang maging isang black level mecha division, ang pinakamababang ranggo ay isang koronel. At least isang team leader. Ngunit paano ang mga ito? 24 na black level mecha, ang mga mecha division na ito ay parang ang pinakaordinaryong sundalo, nagsusumikap at hindi nagrereklamo, at ganap nilang ipinatutupad ang mga utos ni Tang Wulan. At ang mataas na kalidad ay hindi nangangahulugang maihahambing sa mga itim na dibisyon ng mecha ng mga ordinaryong legion. Not to mention the advanced level of their mechas, ang mga armas pa lang sa kanila ay nagmumukhang gaamon si Sima Jinchi, na hindi pa gumamit ng mechas. Hindi lang sinakta ng dark blue rays ni Long Yuzo si Junshong, kundi pati na rin ang red rays ng iba pang malalayong mecha division. Anong klaseng kagamitan ito?
Ito ay hindi nangangahulugang anumang karaniwang kagamitan ng Federation. Tumingin si Tang Wulan kay Sima Jinchi, ngayon lang ba ang martial soul fusion skill na iyon? Si Sima Jinchi ay sakam sa mga kagamitang iyon at narinig ang boses ni Tang Wulan. Pagkatapos ay ibinalik niya ang kanyang ulo, ngunit ang kanyang mukha ay medyo pangit, syempre hindi iyon binibilang. Kaninong mga kasanayan sa pagsasanib ng espiritu ang nakita mo ay maaaring gawin ng hindi sinasadya? Ginagamit. Depressed siya. Pagkatapos lamang na ilabas ni Tang Wulan ang Golden Dragon Furry Domain, siya mismo ay ganap na wala sa kontrol. Bagamat noong nag-evolve ang Dragon Slashing Sword at sumanib siya sa Dragon Slashing Sword, ang kanyang buong antas ng cultivation ay tila na sublimate, at nakakita siya ng isang pakiramdam ng tagumpay. Gayunpaman, walang sino man ang handang maging hindi makontrol pagkatapos ng maraming taon ng masusing paglilinang, at kahit na mapipilitang kumpletuhin ang Wanjen, magiging sandata siya sa mga kamay ng iba. For more videos, please like, share and subscribe.